Si Olto ay isang maliit na palaboy na malapit nang bumagsak sa akademya ng mahika. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang aksidente niyang mapatawag ang isang maganda na demonyong babae na ginawa siyang pinakamalakas na salamangkero kapalit ng pag-inom ng kanyang mana. Nagsimula ang kwento sa pagtanggap ni Olto ng masamang balita mula sa kanyang propesor na nagsabing bumagsak siya sa kanyang mga pagsusulit sa pagpapatawag at nanganganib na umulit sa isang klase. Dahil perpekto ang mga marka ni Olto sa lahat ng iba pang kurso, binigyan siya ng matandang lalaki ng 24 na oras para magpatawag ng isang pamilyar at makapasa sa klase or kaya'y luto na siya. Bagamat nalulumbay, pumunta si Olto sa library para magbasa tungkol sa kontrata sa pagpapatawag. Ngunit doon siya nahulugan ng isang higanteng libro. Pagkatapos ay kinuha niya ito at dinala sa kanyang dorm para tingnan. Pagdating doon, napagtanto niyang isa itong lumang libro sa pagpapatawag. Kaya, binasa niya ito at gumuhit ng isang bilog sa pagpapatawag bago bigkasin ang nakasulat na spell. Laking gulat niya, gumana ang spell at sa huli ay napatawag niya ang isang may sungay na figure na may malalaking asset. Dahil ang babaeng may sungay ay nakasuot ng natural na bodysuit, sinubukan ni Olto na umiwas ng tingin, ngunit nang makitang napaka-inosente nito, natambush siya at hiniling na maglingkod. Kahit na magulo ang isip ni Olto, sinabi niya rito na gusto lang niya itong maging pamilyar. Agad-agad, isang pares ng contract crest ang nagpakita sa kanilang katawan para siliuhan ang kasunduan. Pagkatapos noon ay binigyan siya ng babae ng halik para uminom ng kaunting mana para sa ikabubuhay. At pagkatapos ay ipinakilala ang sarili bilang isang demonyong nagngangalang Vermil. Patuloy niyang tinutokso si Olto hanggang sa magsawa na si Olto at inutusan itong isuot ang ekstrang damit ng kanyang kapatid. Nang subukan niya ito, napagtanto ni Olto na siya ang pangalawang Ivana. Pagkatapos noon, ikinwento niya kay Vermil kung paano siya nahirapan na ipatawag ang mga pamilyar kanina. Kaya, sinabi ni Vermil na nahirapan siya dahil ang kanyang mana ay masyadong malakas para sa iba pang mga pamilyar at nakakalason sa kanila, ngunit siya ang exception dahil isa siyang demonyo. Nang marinig ito, naalala ni Olto ang isang lektura tungkol sa kung paano masasamang nilalang ang mga demonyo at nagtanong kung bakit pumayag si Vermil na maging pamilyar sa kanya. Kaya, sinabi ni Vermil na ito ay dahil pinakawalan siya nito mula sa librong matagal na siyang nakulong. Nang tanungin kung bakit siya naselyuhan sa libro, nagbiro siya na ito ay dahil hindi naintindihan ng siyentipiko ang pisika sa likod ng kanyang mga pitchel ng asset. Pagkatapos noon, nagmakaawa si Olto kay Vermil na umakto bilang tao dahil kinamumuhian ng mga tao ang mga demonyo. Kaya, pumayag siya at itinago ang kanyang mga sungay at buntot gamit ang mahika. Kinabukasan, dinala niya si Vermil sa paaralan at ipinakita ito sa kanyang guro, ngunit tumanggi siyang maniwala na siya ang kanyang summon familiar hanggat hindi niya ipinapakita sa kanya ang kanyang crest. Nawalan ng pagpipilian, pinasa niya si Olto, at habang nagdiriwang si Vermil kasama niya, ang kanyang dating matalik na kaibigan na nagngangalang Lilia ay nagseselos. Habang lektura, nakita niya si Vermil na dumidikit kay Olto na parang pandikit, at pinalabas siya sa klase dahil sa labis na reaksyon. Pagkatapos ng klase, inambush sila ni Lilia sa may tulay at tinanong kung sino si Vermil. Hindi nasiyahan si Lilia nang malaman niyang si Vermil ang pamilyar ni Olto. Kaya, hinamon niya si Olto ng isang laban sa kondisyon na aalis si Vermil sa dorm ni Olto kung matatalo ito. Tinanggap ni Vermil ang tunggalian, ngunit sa kondisyon na gagawin ni Lilia ang anumang hilingin ni Olto kung matatalo ito. Agad na naisip ni Lilia na magaspang si Olto sa kanya sa kumot, at pumayag siya sa paniniwalang walang mawawala sa kanya. Ilang sandali pa, lumipat sila sa arena kung saan tinawag ni Lilia ang kanyang pamilyar na Solfid at naghanda na parusahan si Olto gamit ang isang wind attack. Natakot si Olto nang ang pagsabog ay dumating mismo sa kanya. Kaya, humakbang si Vermil at sinalungat ang atake ng walang galos. Bilang ganti, binasag ni Vermil si Lilia gamit ang mga hindi nakikitang patpat na nagpawala ng kontrol sa kanyang mga floodgate ng 5 beses sa lugar. Dahil doon, nasiguro ni Vermil ang panalo, at si Lilia ngayon ay inatas ang gawin ang anumang naisin ni Olto. Gayunpaman, sinabihan lamang siya ni Olto na makipagkaibigan kay Vermil. At pagkatapos ay inutusan si Vermil na gawin din iyon. Ngunit kahit na nagkamayan sila, gusto pa rin nilang maghiwalay. Sa gabi, sinabi ni Vermil kay Olto na pinaghihinalaan niya na may gusto si Lilia sa kanya,
ngunit hindi ito sumang-ayon at tinawag si Lilia na isang kaibigan lang. Pagkatapos ay lumapit si Vermil sa kanya at hiniling ang kanyang gantimpala para sa pagkapanalo sa kanilang tunggalian. Pinuno niya ang kanyang mana, at naging dahilan ito para mausisa si Alto kung bakit niya ito ginagawa. Sumagot siya na dahil sa matagal na pagkakasara sa kanya kaya kailangan niya ang mana nito upang mapanatili siyang buhay at mapanatili ang kanyang pisikal na anyo. Sinabi rin niya sa kanya na may iba pang mga paraan upang makuha ang mana nito bukod sa paghalik, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang ibaba, na halos ikasawi ni Alto. Kinabukasan, habang naglalakad sina Alto at Vermil papunta sa paaralan, lahat ay nakatitig sa kanila na parang paborito nilang K-pop idol. Binalaan ni Alto si Vermil na huwag gumawa ng kahit ano para mapansin matapos manalo sa nakaraang tunggalian, ngunit bigla na lang, isang mataas na uri ng dragon na tumatakbo ang sumugod sa kanila, kaya't inihampas niya ito gamit ang kanyang daliri, at ang kanyang matinding lakas ay ikinagulat ng lahat. Ngayong bumalik na ang mga estudyante sa kanilang ikalawang taon, kinausap sila ng punong guro sa malaking bulwagan sa pamamagitan ng pag-utos sa kanila na mas sumisid pa sa mahika. Habang ginagawa ito, pinagalitan ni Alto si Vermil dahil sa ginawa nito kanina, ngunit huminto at napayuko matapos makita ang mga lalaking nakatitig sa kanyang mga aset. Pagkatapos ng pagtitipon, lumapit si Lilia sa kanila at pinag-usapan ang chismis na narinig niya tungkol kay Vermil noong umagang iyon. Nagalit na naging usap-usapan na siya ng paaralan, itinuro niya si Vermil at tinawag itong magulo. Nagpatuloy ang klase. Habang nakikinig ang mga estudyante, si Lilia ay nadismaya habang pinapanood niya si Vermil na kumapit kay Alto. Pagkatapos ng klase, sumama siya sa kanila at nakipagtalo kay Vermil. Nang sandaling iyon, may dalawang taong dumating at ang alipin sa kanila ay itinuro si Vermil at ipinaalam kay Rix, ang nakatataas na kaklase, kung paano siya ang nagpalipad sa kanyang dragon. Ipinakilala ni Rix ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng Dragon Riders. Nang makita kung gaano katahimik si Vermil, sinabihan ng alipin si Rix, ngunit naniwala si Rix na gumamit siya ng isang panlilinlang para tapusin ang kanyang dragon dahil hindi naman ito mukhang matapang. Tinawag siya ni Vermil na batang lalaki, at habang pinagtatawanan niya sila, gumapang si Alto sa likuran nila at hinuli sila gamit ang kanyang mga kristal. Nagulat sa kung gaano kadetalyado ang mga kristal, pinuri ni Vermil si Alto, ngunit bigla na lang, nasira ni Rix ang kanyang daan palabas. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang familiar, isang Tyrannosaurus. Gulat na gulat, tinawag siyang bully ni Lilia, ngunit sinabi niya rito na ito na lang ang tanging pagkakataon nila para labanan siya. Hindi pinansin ni Rix si Lilia, at hiniling niya kay Vermil na humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagmamasahe sa launcher nito. Total, ang ganda naman nito na may malalaking asset. Ikinainis ito ni Alto, kaya humakbang siya paarap ng may galit na mukha. Nang makitang tinanggihan nila ang alok niya, ipinadala ni Rix ang kanyang Tyrannosaurus, ngunit niyakap ni Vermil si Alto at ibinalik ang lahat ng mana na kinuha nito mula noong nakaraang gabi. Agad na nagpakita sa harap nila ang isang gininto ang mahiwagang bilog, at nagpakawala si Alto ng isang malaking tipak ng kristal, na hindi lamang nagpatamba sa dinosaur, kundi tumama rin kay Rix sa pisngi. Dahil doon, nanalo ang mga underclassmen sa laban, at tinukso ni Vermil si Rix na humingi ng tawad sa pangungulit sa kanila. Nang gabing iyon sa mga dormitoryo, ipinaalala ni Alto kay Vermil ang naunang insidente. Gayunpaman, sinabihan siya nitong huwag mag-alala dahil naayos na ang kanilang mga alalahanin. Habang iniisip niya kung saan nanggaling ang napakaraming kristal, ibinalik siya ni Vermil sa realidad sa pamamagitan ng pagrereklamo tungkol sa paaralan at pagsasabing maaari siyang gawing bagong Elon Musk, ngunit sinabihan niya itong huwag gumawa ng anumang ilegal. Tinanong ni Vermil kung ano ang gusto niyang maging at ipinahayag niya na gusto niyang maging isang salamangkero, hindi lamang sa 4 na pangunahing ranggo, kundi upang makamit ang platinum, ang pinakamataas na ranggo kailanman. Nahiya siya at sinubukang pagtawanan ito, ngunit ginulat siya ni Vermil nang ibaon ang kanyang mukha sa kanyang mga aset at suportahan ang kanyang pangarap. Nang sandaling iyon, nauhaw siya para sa karagdagang mana, kaya inalis niya ang kanyang plot armor at tinalon siya upang makuha ang lahat ng mana mula sa kanyang binhi. Kinabukasan, habang naglalakad sila papunta sa paaralan, nakita ni Lilia si Vermil na kumikinang sa lakas, kabaligtaran ni Alto, na malapit ng mahimatay dahil halos lahat ng kanyang life force ay nasipsip.
Biglang dumating ang dalawa sa kanilang mga kaklase, si Marks, isang maharlika, at si Cheryl, ang kanyang katulong, upang makipag-usap sa kanila. Hindi pinansin ni Marks ang tuntunin tungkol sa personal na espasyo at kumapit kay Alto bago tinawag itong karibal matapos marinig ang nagawa ni Alto laban kay Rix. Pagkatapos noon, nakita sila ng kanilang guro at tinawag ang tatlo sa kanila sa opisina ng punong guro. Sa loob, ipinaalam sa kanila ng matanda na plano niyang pumili ng isa sa kanila bilang kinatawan ng konseho ng mga estudyante sa ikalawang taon. Kaya, ipinaalam niya sa kanila ang espesyal na pagsubok na idinisenyo niya para sa kanila, na para sa isa sa kanila na makakuha ng bulaklak ng diwata bago mag-alas 6 ng gabi. Sa sandaling mapaalis sila, tumungo sila sa kagubatan upang hanapin ang bulaklak. Sumama si Mark sa kanila at ipinaalam sa kanila kung para saan ginagamit ang mga bulaklak. Nagtataka siya kung bakit hindi siya tinawag ng punong guro sa kanyang opisina, ngunit malupit na ipinaalala sa kanya ni Cheryl na ito ay dahil sa kanyang utak na kasing laki ng gisantes. Pagkatapos ay sinubukan niyang patunayang mali sila sa pamamagitan ng pagtakbo papasok sa kagubatan dala ang kanyang pamilyar upang hanapin ang bulaklak, ngunit nilamon siya ng isang halimaw ng halaman. Dahil wala ng pagpipilian, umalis si Cheryl sa kompetisyon upang palayain siya, naiwan sina Lilia at Alto. Matapos maghanap ng mga halaman sa kagubatan ng ilang sandali, nakita nila ang bulaklak sa isang burol, ngunit nakasalubong nila ang isang Cerberus na humaharang sa kanilang daan. Habang sinusubukan ni Alto na mag-isip ng isang plano, inilabas ni Lilia ang isang invisibility potion na binili niya kamakailan. Dahil sa kuryosidad, tinanong siya ni Alto kung para saan niya kailangan ang potion, at muntik na niyang aminin kung paano niya gustong subukang gamitin ito upang palihim na pumasok sa kanyang silid at sumakay sa kanyang launcher. Nag-aalala siya tungkol sa kanya dahil ang Cerberus ay may matalas na pang-amoy, ngunit pagkatapos ay ipinahiwatig niya na mayroon itong sipon. Dahil doon, lumunok siya at nag-alis ng suot upang maiwasan ang kanyang mga damit na mabunyag ang kanyang posisyon. Pagkatapos nito, lumabas siya mula sa mga palumpong at sinubukang lampasan ang nilalang. Ipinaalala ni Vermil kay Alto na mananalo si Lilia kung hindi siya gagawa ng kahit ano. Kaya, sinimulan niya sa pamamagitan ng pagkumpirma kung magagamit niya ang parehong kapangyarihan gaya ng ginawa niya laban kay Rix noong nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Vermil na pinalakas lang niya ang mana na ibinigay niya sa kanya, at sinabihan niya itong gawin itong muli. Hinailan niya siya palapit at pinabagsak sa lupa habang hinahalikan ito para makuha ang mana nito. Samantala, habang papalapit si Lilia sa Cerberus, isa sa mga ulo, na maayos naman, ang sumangot ng hangin, at doon niya napagtanto na luto na siya. Nagsimula itong magwala at sinubukang umatake, ngunit bigla na lang, pinaputukan ito ni Alto. Pagkatapos ay inutusan niya si Lilia na kunin ang bulaklak habang inaalis niya ang atensyon sa halimaw. Sinubukan ng Cerberus na habulin si Lilia, ngunit pinaputukan ito ni Alto ng mga kristal habang tumalon si Vermil sa hangin at tinapos ito sa isang atake. Matapos kunin ni Lilia ang bulaklak, iniabot niya ito kay Alto at sinabing panalo niya ito, ngunit nawala ang kanyang invisibility potion, na nagbigay sa kanya ng magandang tanawin ng kanyang mga cherry blossom. Nang sabihin niya ito sa kanya, sumigaw siya at ang bulaklak ay lumipad palabas ng kanyang kamay at nahulog sa harap ni Cheryl. Agad itong kinuha ni Cheryl at tumunog ang kampana ng paaralan, hudyat ng pagtatapos ng kanilang pagsusulit. Ilang sandali pa, itinalaga si Cheryl sa posisyon at nakisaya si Marks kasama niya. Nangako sina Alto at Lilia na magsisikap para hindi sila maiwan. Kinabukasan, sinubukan ni Vermil ang crepe at nagustuhan niya ito, at habang ikinukwento niya ito sa kanya, napagtanto niyang ito ang unang beses niyang subukan ito. Naalala niya na ilang siglo na siyang nahuhuli sa panahon, at maraming bagay ang hindi niya alam tungkol sa kanya. Sinubukan niyang tanungin siya upang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit naantala sila ng isang grupo ng mga Dragon Rider na lumilipad sa kalangitan ng paaralan kasama ang kanilang pinuno, si Chris. Matapos ipaalam ni Alto kay Vermil na si Rix ay bahagi ng Dragon Rider Club, tinanong niya ito kung ano ang sasabihin sana nito sa kanya, ngunit inalok siya nitong bilhan ng chocolate crepe sa susunod nilang paglabas. Pagkatapos ay ginulat siya nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bahagi ng kanyang merienda, at kinagat niya ito.
Sa panahon ng physical education, ipinaalam ni Mark sa kanila kung sino si Chris, at binatikos siya hindi lamang dahil sa pagtatatag ng posisyon sa Dragon Riders, kundi dahil sa pagiging isa sa 7 gintong parisukat sa akademya. Bagamat malaki ang naaabot ni Mark sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang sarili sa parehong pedestal ni Chris, hindi siya nalalayo pagdating sa maharlikang aspeto. Nang marinig na higit sa isang bilang ng mga estudyante ang may gintong ranggo, natuwa si Alto, hindi tulad ni Lilia, na nakaramdam ng pag-aalala dahil 5 sa 7 gintong parisukat ay mga executive officer ng student council. Binanggit din ni Alto ang tsismis na kumakalat tungkol kay Elina, ang presidente ng student council, na malapit nang makuha ang Platinum Square, na sana'y nasa kalagayan niya. Sinubukan ni Vermil na aliwin siya gamit ang kanyang mga asset, at ikinainis ito ni Lilia. Sa silid-bihisan ng mga babae, nagreklamo si Lilia kay Cheryl tungkol sa kung paano niya kinaiinisan si Vermil at kung gaano siya ka-friendly kay Alto, at kung paano niya madaling natamba ang isang dragon. Pagkatapos ay tinanong ni Cheryl si Lilia kung gusto niya si Alto, at namula ng husto si Lilia bago sinabing nag-aalala lang siya para sa kanya. Samantala, pumasok si Vermil sa locker room ng mga lalaki at pinanood si Alto na magpalit, na nagdulot ng matinding gulo. Bilang resulta, lumabas si Alto ng silid na nahihiya at ipinaalala kay Vermil kung paano nila siya inutusan na maghintay sa labas. Sa halip, sinabi niya sa kanya na hindi siya pinapayagang magpalit sa bulwagan, kaya pumunta siya sa kinaroroonan niya. Si Lilia, na labis na nagalit, ay pinagalitan siya dahil sa pagpasok niya sa silid-bihisan ng mga lalaki. Nagkamali siyang idinagdag kung gaano niya kasabik na makitang nagbabago si Alto at kung gaano siya naiinggit kay Vermil. Binalaan ng nabanggit si Vermil na umiwas sa gulo upang hindi maakit ang atensyon ng konseho ng mga estudyante dahil isa silang makapangyarihang puwersa. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Vermil na itatakwil niya sila kung mapunta sila sa kanya. Bigla, dumaan ang mga miyembro ng konseho ng mga estudyante sa pasilyo, at napansin ni Chris si Vermil na nakangiti sa kanya ng pilyo. Pagkatapos ng klase, habang naliligo si Alto, naisip niya ang mga miyembro ng konseho ng mga estudyante na nakita niya kanina at tinawag silang malalakas at cool, at sumang-ayon si Vermil sa kanya. Sandali siyang natigilan, at natarante siya nang mapagtanto na kasama niya si Alto sa shower. Dahil dito, nadulas ang shower brush at nahulog patungo sa kanya, ngunit pinrotektahan siya ni Vermil bago tinitigan siya na parang succubus at sinabing napansin niya na kasing macho siya tulad ni The Rock. Habang namumula siya, yumuko siya at hinalikan siya habang nangangakong bibigyan siya ng kapangyarihang makalamang sa mga miyembro ng student council. Nang gabing iyon, sinigawan ni Chris si Rix dahil natalo siya sa isang underclassman nang walang familiar. Ngunit sinubukan siyang ipagtanggol ng alip-oras ni Rick sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na nakalaban niya ang isang kakaibang babae. Naging interesado siya, ngunit pagkatapos ay sinipa si Rick dahil sa pagtitig at pagpapahiya sa Dragon Riders. Ang mas malala pa, ipinaalala niya sa kanya kung paano siya nagmakaawa na sumali sa kanyang team kasama ang kaawa-awang butiki na ito. Ikinagalit ito ni Rix, kaya sinagot niya ito at tinawag siyang kaawa-awa gaya ng sabi ng mga tsismis at huminto siya sa pagiging miyembro. Galit na tinulak niya ito bago binanggit na napukaw ni Alto ang kanyang interes. Kinabukasan, sa klinika ng paaralan, binisita ni Alto, Vermil, at Lilia si Rix matapos malaman na binugbog siya. Doon nalaman ni Rix na ang talunang kasama ang nagsabi sa kanila tungkol sa kanya. Sinisisi sila ng junior na isiniwalat na hindi na bahagi ng Dragon Riders si Rix. Nang putulin siya ni Rix at tanungin si Alto kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga dinosaur, tinawag sila ni Alto na nakakatakot at cool at ito ang nagpangiti kay Rix. Kaya sinabi niyang hindi kasalanan ni Alto na na-hospital siya. Nang marinig ito, padabog na lumabas si Alto ng klinika at nakipagdulo kay Chris. Si Lilia naman, sinubukang hikayatin siya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya tungkol sa kanyang mga sinabi, na tungkol sa ayaw niyang mapansin. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Alto na nakapagdesisyon na siya. Umalis siya papunta sa duel arena kasama si Vermil at pagdating doon, binigyan sila ni Chris ng pagkakataong umatras. Ngunit matapos makita ang determinasyon ni Alto, nangako siyang tuturuan niya ito ng leksyon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, tinawag niya ang isang dragon habang hinahalikan ni Vermil si Alto na parang isang nobya.
Napansin ni Chris ang gininto ang aura na nagmumula sa kanila at inaasahan ang isang magandang tugma. Sa kabilang banda, ang alipores ni Rix ay tumakbo upang salubungin siya sa infirmary at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa paghamon ni Alto kay Chris para sa kanilang kapakanan. Sa arena, pinaputok ni Alto ang mga kristal kay Chris, ngunit madali niya itong pinaputok gamit ang kanyang daliri habang pinupuri ito. Sa isang punto, pinaputok niya ang kanyang apoy sa kanya, ngunit tinanggap ni Vermeil ang atake at bahagyang nasunog habang nagrereklamo tungkol sa init. Kinwestiyon ni Vermeil ang loika ni Chris sa paggawa ng lahat, ngunit itinanggi ng Dragon Rider na ginawa niya iyon. Sa halip, pinaputok niya ang maraming apoy sa kanila at tinanggap ni Vermeil ang lahat ng pinsala. Sa galit, tinawag ni Alto ang mga kristal kay Chris, ngunit pinaputok niya ang lahat ng ito. Natuwa, nagtataka si Chris kung paano natanggap ni Vermeil ang lahat ng kanyang mga atake ng harapan at napagpasyahan pa na si Vermeil ay hindi isang salamangkero. Ibinigay ni Vermeil kay Alto ang kanyang mana at lumikha ito ng maraming sunod-sunod na kristal, na sumire sa arena at naging dahilan ng pagkahulog ni Chris. Sa kasamaang palad, sumakay siya sa kanyang dragon at nagpaputok ng maraming sunod-sunod na bala sa kanila. Sinubukan siyang patumbahin ni Alto mula sa langit, ngunit madaling naiwasan ito ni Chris at kinutya sila matapos mapansin na sila ay na-corner. Pagkatapos ay hiniling niya na magmakaawa sila para sa kanilang buhay. Nangako si Chris na gagawin silang isang halimbawa tulad ni Rix, at ito ay ikinagalit ni Alto. Kaya, sinigawan niya ito dahil sa pagmamaliit niya sa lahat. Tumanggo sandali si Chris bago sinabing natural lang dahil nasa itaas siya nila na parang dragon. Nang makita kung gaano nasaktan si Vermeil, plano ni Alto na protektahan siya, ngunit mariing tumanggi si Vermeil at sinabihan siyang magtipon ng mana habang iniiwan niya si Vermeil para gawin ang pangwakas na atake. Habang nagpapakawala si Chris ng mas maraming pag-atake sa kanila, minamaliit niya ang ibang mga estudyante, tinawag silang walang talento dahil sa kanilang mga pamilyar, ngunit mariing hindi sumasang-ayon si Alto sa pagsasabing ang ugnayan sa pagitan ng mga estudyante at ng kanilang mga pamilyar ang mahalaga. Doon, sinabihan niya si Alto na patunayan siyang mali sa pamamagitan ng resulta ng labanan, at sumang-ayon si Vermeil sa kanya. Nang sandaling iyon, pinakawalan ni Alto ang lahat ng kanyang ginintoang mana at lumikha ng isang higanteng kristal, ngunit nakita ito ni Chris at nagpaputok ng isang malaking atake ng apoy upang mabasag ito. Binasag ng apoy ang mga kristal at naniniwala si Chris na ang parehong atake ay hindi gagana sa kanya ng 2 beses. Nang sandaling iyon, napagtanto niya na ang kristal na kanilang pinaputok ay isang pang-abala lamang. Tumingin siya sa itaas niya at nakita si Vermeil na karga si Alto, na naghahanda ng atake. Habang si Rix ay hindi nanood ng laban tulad ng iba dahil naniniwala siyang walang paraan sina Alto at Vermeil na matatalo si Chris, pinatunayan ng mga nabanggit na mali siya sa pamamagitan ng pag-ipit kay Chris gamit ang isang kristal na talem, kaya nanalo siya sa laban. Pagbalik niya sa lupa, maraming babae ang bumati sa kanya, at nagseselos si Lillian na naisip pa niyang tapusin silang lahat gamit ang isang bato. Mabuti na lang at dumating si Obsidian, isa sa kanilang mga propesor, at pinuri siya ng mga babae habang sinasabi sa kanya ang mga detalye ng laban ni Alto kay Chris. Matapos sabihin sa kanila na nakita rin niya ito, lumapit siya kay Alto at binati ito sa kanyang tagumpay bago binalaan itong huwag hamanin ang iba na magduel ng biglaan. Habang paalis siya, sumunod sa kanya ang lahat ng mga babae na parang isang grupo ng mga pato, at dahil dito ay tinanong ni Alto si Lilia kung gusto niya si Obsidian, ngunit tinitigan siya nito at sinakal siya na parang inakusahan siya nito ng mga bagay-bagay. Samantala, naglakad si Rix para salubungin si Chris, na gumagawa ng manu-manong trabaho bilang parusa sa pagkatalo sa kanyang tunggalian, at tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya. At sinabi niya na ito ay isang tuntunin na dapat niyang sundin kapag natalo. Pagkatapos ay yumuko siya at humingi ng tawad kay Rick sa masamang pagtrato sa kanya, at ito ay nagpakunot ng noo sa kanya. Pagkatapos noon, sinabihan niya itong pasalamatan si Alto sa tulong nito. Ginulat siya ni Rick sa pamamagitan ng pag-agaw ng Wallis mula sa kanya at sumama sa kanya sa paglilinis ng pasilidad, at sinabihan niya itong kailangan nilang magsimula sa ibaba ngayon na nasa parehong antas na sila. Nang gabing iyon, nagising si Alto sa halik ni Vermeil, at nagulat siya. Kaya, sinabihan niya itong huwag itong gawin kapag natutulog ito.
Bilang depensa, sinabi ni Vermil na karapat-dapat siyang bigyan ng gantimpala sa pagkatalo sa kanyang senior at tinanong kung ayaw niyang mahalikan, ngunit sinabihan niya ito na ito ay isang bagay na dapat lamang gawin ng isang tao sa mga taong iniibig nila. Laking gulat niya nang tiniyak sa kanya ni Vermil na mahal niya ito. Pagkatapos, sinugod niya ito at pinagpawisan buong gabi. Kinabukasan, namula si Alto nang maalala niya ang sinabi ni Vermil na mahal niya ito, ngunit nalito siya at napaisip kung totoo ba ang sinasabi nito. Kaya, nang araw na iyon, tinanong niya si Obsidian kung maaaring umibig ang isang demonyo sa isang tao. At tinukso ng guro si Alto dahil sa pagiging romantiko bago isiniwalat kung paano nanganak ang mga babae ng mga demonyo noon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi siya sigurado tungkol sa succubus at incubus, dahil mahilig ang mga nilalang sa mana. Nang gabing iyon, habang kumakain, mukhang nag-aalala si Alto habang pumipili ng kanyang pagkain, at napansin ito ni Vermil at tinanong siya kung ano ang problema. Sinubukan niya itong itago noong una, ngunit pagkatapos ay tinanong kung gusto siya nito dahil sa kanyang mana, dahil lagi niya itong kinukuha. Tinawanan siya ni Vermil at niyakap siya bago nagdikit ang mga labi sa kanya. Laking gulat niya nang hindi niya kinuha ang mana nito. Ipinaalala niya rito na tanging ang mahal niya lang ang pinapayagang humalik at nagalit dito dahil siya lang ang gumagawa ng galaw. Kaya, napaisip siya kung gusto ba siya nito, dahil hindi pa naman ito gumagawa ng galaw noon. Dahil doon, inilapit niya ang kanyang mga labi sa inaasahan na halikan siya, ngunit itinulak siya nito palayo matapos mapahiya. Kinabukasan, nagliwanag sina Alto at Vermil habang naglalakad sila sa pasilyo ng paaralan. At nang makita ni Alto si Obsidian na palabas ng kanyang opisina, nagmadali siyang lumapit at humingi ng tawad sa kakaibang tanong na itinanong niya noong isang araw. Ngunit, sinabihan siya ni Obsidian na huwag mag-alala at sinabing bahagi ito ng kanyang trabaho. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Alto kung ano ang nagtulak sa kanya na itanong ang bagay na iyon. Ngunit kahit na nagsisinungaling si Alto na mausisa siya, tinanong ni Obsidian si Alto kung mayroon ba siyang espesyal na kasama, ngunit nahihiyang itinanggi niya ito. Pagkatapos ay nagbitaw si Obsidian ng isang nakakainis na linya, umaasang mag-uudyok ito kay Alto, ngunit tinitigan siya ng lalaki dahil sa kakaibang kilos. Maya-maya, inanyayahan ni Obsidian ang isang estudyanteng nagngangalang Emma sa kanyang opisina, at ang babae, na nabighani sa pag-ibig, ay inamin ang kanyang nararamdaman sa kanya bago siya niyakap. Tinapik niya ito sa ulo at sinabing alam niya habang may hawak na kakaibang hirenggilya. Nang gabing iyon, natagpo ang nagyayelo ang babae, at ang kanyang silid ay ganap na nagyayelo tulad ng kay Elsa. Kumalat ang mga tsismis sa buong paaralan. Kinabukasan, nakipag-usap si Shin-Uji, ang vice-presidente, kay Jessica, ang pinuno ng komite, tungkol sa kaso, at nalaman nilang si Emma ang pang-apat na biktima ng kakaibang pangyayari noong taong iyon. Habang napagpasyahan ni Shin-Uji na may nasa likod ng kaso, ikinwento ni Jessica kung paano malamang na nagdurusa si Elina sa balita. Napansin niya kung gaano ka-obsessed si Jessica sa kanya, kaya nangako siyang iimbestigahan ang kaso. Dahil doon, lumabas siya ng silid ng konseho, at tiningnan ni Shin-Uji ang mga larawan at file ng mga biktima. Nang gabing iyon, kinuha ni Alto ang mga sukat ni Vermil, at tinanong siya nito kung bakit. Dahil isa itong talunan, malungkot niyang sinabi sa kanya na sinusukat niya ang kanyang taas araw-araw. Napagtanto ni Vermil na may height complex si Alto, kaya tinukso niya ito tungkol dito. Sumulat siya ng isang ulat tungkol kay Vermil batay sa takdang aralin na ibinigay sa kanya ng isa sa kanyang mga guro. Kasama rito ang kanyang taas, bigat, mga bagay na gusto niya, at ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Agad niyang sinabi sa kanya na kukunin niya ang mga sukat niya. Inalis niya ang kanyang mga damit, at natarante si Alto. Ngunit inilapit niya ito at hiniling na sukatin niya ng maayos ang bawat sulok at siwang. Sa labas ng bintana, pinanood sila ni Lilia kasama ang kanyang pamilyar, at nagalit siya. Tinanong ni Cheryl kung ayos lang ba na nasa dorm sila ng lalaki, ngunit tiniyak niya rito na pupunta siya sa kwarto ni Alto pagkatapos niyang gamitin ang kanyang invisibility potion. Naglabas si Lilia ng ekstrang susi sa kwarto ni Alto, at ikinatakot ni Cheryl ang mga gagawin ni Lilia para makuha ang gusto niya. Ginamit ni Lilia ang potion at pumasok sa kwarto ni Alto, at habang nakatayo siya sa tabi ng mga libro nito,
Nagkataong pumunta si Alto sa stand para pumili ng ilang libro, at natusok siya nito, dahilan para mapasinghap ito ng hawakan niya. Habang patuloy siyang kumukuha ng mga tala, sinabi ni Vermil na mas malapit na siya sa kanyang layunin nang talunin niya ang isang gintong parisukat. Nagpasalamat siya rito at sinabing parang naging magaan lang ang loob ni Chris sa kanila sa buong laban nila dahil kung seryoso ang babae sa kanila, matatalo sana sila. Dahil doon, nangako siyang mananalo sa lahat ng kanyang mga tunggalian kasama si Vermil sa kanyang tabi. Nang mapagtanto ni Alto na wala ng oras, hiniling niya kay Vermil na sumunod sa kanya para mamili ng hapunan, ngunit pumunta siya sa mesa nito at isinulat na gusto rin niya si Alto sa kanyang report book. Sa ibang lugar, madaling pinabagsak ni Rick si Chris at ang kanyang dragon at nagtataka siya kung paano ito naging mas malakas kaysa sa kanya at kung ano ang ikinainis niya. Naalala ni Rick noong una niyang tinawag ang kanyang pamilyar. Noon, ito ay isang higanteng itlog at umaasa siyang dragon ito, kaya inalagaan niya ito. Dahil sa pagkamangha sa laki ng itlog nito, sumama si Chris sa kanya at naging magkaibigan sila na naghintay kung kailan mapisa ang kanyang itlog. Pagdating sa tindahan, tumingin si Alto ng ilang grocery habang si Vermil ay bumibili ng ilang merienda at hiniling sa kanya na bilhin ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan ng kanyang pitaka, kaya hiniling ni Alto na isuko ito at nangako siyang bibilhin ito sa ibang pagkakataon. Laking gulat niya, nagtampo ito na parang isang bata at tumangging sumunod sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung huhugasan niya ang kanyang mga plato at lilinisin ang banyo at pumayag siya habang yakap ang kanyang mga tuhod. Kaya, bamantong hininga siya at pumayag na bilhan si Vermil ng isa lang. Natuwa ang babae sa pamamagitan ng pagyakap at paghalik sa kanya sa harap ng ibang mga estudyante. Nahihiya, pinigilan siya ni Alto, ngunit ipinaalala niya sa kanya kung paano niya sinabing maaari silang maghalikan ng kanilang minamahal. Gayunpaman, lumingon siya sa paligid upang senadoryasan siya na nasa publiko sila, ngunit sa halip na tumigil siya, hinalikan niya ulit siya, ngunit sa pagkakataong ito ay para kunin ang kanyang mana. Bigla, dumating ang alipores ni Rix at nagmakaawa sa kanila na tulungan si Rix. Sa pabrika, binugbog ni Rix si Chris at pinaglaruan siya. Nakita niya na may mali sa kanya dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali at inatake siya, ngunit lumabas siya ng walang sugat. Pagkatapos lang, tumubo ang mga kaliskis ng lupa mula sa kanya at habang sinisipa niya si Chris, sinabi niya na ang pambubugbog sa kanya ay hindi nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Madaling natalo siya ni Rix at tinanong kung iyon lang ang maya-alok niya. Hindi nagtagal, dumating sina Alto at Vermil at laking gulat nila sa kung ano na ang nangyari sa kanya. Nakita niya sila at itinapon si Chris bago tinitigan si Alto at nangakong gagantihan sila sa ginawa nila sa kanya. Binuhat ni Alto si Chris, ngunit bamulong ito sa kanya na tumakbo. Nang malaman niya na si Rix ang nagpahirap sa kanya, tinitigan niya ito at ikinagalit ito ni Rix, kaya tinawag niya ang kanyang dinosaur, na sumugod mismo kay Alto. Kasabay nito, dumating si Elina at pinagpira-piraso ito gamit ang kanyang espada ng paghatol, at tinamaan si Rix ng matinding pinsala mula sa tama. Pagkatapos ay naglakad si Elina papunta kay Chris at siniraan ito dahil sa pagkatalo kay Rix, ngunit bago pa man makasingit si Chris, tumayo si Rix upang lumaban pa, ngunit pagkatapos ay bumagsak. Nag-aalala, tumakbo si Chris patungo sa kanya at tinawag ang pangalan nito. Nakita ni Elina si Vermil na seryosong nakatingin kay Rix, kaya tinanong niya kung mayroon siyang anumang kaalaman tungkol sa nangyari, ngunit itinanggi ni Vermil. Kinabukasan, habang nagpupulong ang konseho ng mga estudyante tungkol sa kaso, ipinaalam sa kanila ni Shin-Uji na may aktibong gumagawa ng gulo, ngunit hindi nila alam kung sino ito. Galit na tumayo si Chris at umalis sa silid ng konseho ng mga estudyante nang hindi pinakinggan ang tawag ni Jessica, at ito ang nagpaisip kay Jessica kung bakit, gayong minsan na niyang pinarusahan si Rix. Ipinaalam sa kanya ni Shin-Uji na mahilig si Chris na maging magaspang sa kanyang mga laruan, ngunit ayaw niya kapag inaabuso ng iba ang kanyang mga laruan. Samantala, nakatanggap ang mga estudyante sa ikalawang taon ng mga liham na nagpapalam sa kanila tungkol sa pagsusulit para sa tansong sertipiko. Masaya si Lilia at sinubukang ibalik ang isip ni Alto sa realidad sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na dapat siyang mag-focus sa pagpasa sa mga pagsusulit. Nagkamali siya sa pamamagitan ng pagbubunyag na plano niyang magpasikat kay Rix na pareho sila ng antas. Doon lang,
Ipinaalam ni Vermil kay Olto kung gaano siya pagod at gusto niyang magpahinga, kaya inalok niya itong sumama sa kanya, ngunit tumanggi siya at sinabihan siyang mag-aral para sa kanyang paparating na mga pagsusulit. Napansin nilang kakaiba ang kilos niya, at napansin ni Olto na ganoon na ang ugali niya simula nang mangyari ang insidente kay Rix. Habang iniisip niya kung ano ang nangyayari, naglaway si Lilia sa kanyang launcher at sinabihan siyang mag-aral kasama niya. Habang naglalakad pabalik si Vermil sa dorm, nakasalubong niya si Obsidian, na huminto at nagpakilala bilang guro ni Olto. Tinitigan niya ito ng may paghihinala habang tinatanong siya nito tungkol kay Olto, pagkatapos ay inakusahan siya nito na siyang sanhi ng mga kamakailang insidenteng nangyayari sa paaralan. Sa una, nagkunwari si Obsidian na walang alam, ngunit nang ibunyag niya na naaamoy niya ang mababang antas ng pagnanais sa kanya, tila nalilito ito. Pagkatapos ay binalaan siya ni Vermil na itigil ang kanyang mga eksperimento, sinasabing ang kapangyarihan ay masyadong malakas para sa mga tao. Habang naglalakad siya palayo, tinanong ni Obsidian kung wala ba siyang planong pigilan siya, ngunit isiniwalat niya na hindi niya gagawin hanggat hindi niya gagawin ang anumang bagay kay Olto. Nang maramdaman ni Obsidian ang pagkauhaw niya sa dugo, napagtanto niyang siya nga ang tunay na real deal, kaya nagpadala siya ng isang anteng-anteng patungo sa kanya habang siya ay naglalakad palayo at nagpakita sa likuran niya at tinurukan siya ng hirenggilya. Bilang resulta, bumagsak si Vermil sa lupa at nagsimulang umepekto ang epekto ng gamot. Lumapit si Obsidian sa kanya at ipinaalala sa kanya na siya ang nagbigay sa kanya ng kalayaan na gawin ang gusto niya. Samantala, sa library, sinubukan ni Lilia na akitin si Olto gamit ang kanyang mga asset, ngunit hindi makita ng duwag ang kanyang berdeng pass. Sa halip, nakipagbuno siya sa kanya upang pigilan siyang mag-alis ng kanyang mga damit. Bigla, ang mahiwagang crest sa kamay ni Olto ay nagliwanag at naramdaman niya ang mana ni Vermil at nagtaka kung bakit naging napakadilim. Naramdaman ng lahat ng miyembro ng konseho ng mag-aaral ang presensya ng isang demonyo sa paaralan at tumungo sa direksyong iyon. Nag-alala si Olto, kaya tumakbo siya sa pasilyo at tumakbo patungo sa nakakatakot na presensya. Si Elina, na mas mabilis kaysa sa kanya, ay lumabas, ngunit nakakita siya ng isang lumilipad na talisman at pinutol ito. Bigla, muling nagsanib puwersa ang mga piraso ng papel bago dumami at nagsalita na hindi siya mapapadaan. Si Vermil naman ay nag-transform bilang isang ganap na demonyo at sumigaw ng hindi mapigilan. Dahil dito, namangha si Obsidian sa kanyang nagawa. Sa isang indayog ng kanyang kamay, napaanti niya ang isang larangan at napagtanto niyang siya nga ang tunay na real deal. Kaya, lumikha siya ng mahika sa paligid ng kanyang kamay upang makipagpalitan ng atake kay Vermil. Habang nababaliw si Vermil, tumakbo si Olto palabas at hinanap siya na may takot na nakaukit sa kanyang mukha. Samantala, si Elina, na nakaramdam din ng mana, ay sinubukang sumugod patungo sa lokasyon, ngunit naantala ng isang kakaibang nilalang na talisman, na biglang nagsimulang umatake. Napilitan siyang mag-focus sa nilalang. Kalaunan, dumating si Olto sa lugar kung saan nagmumula ang mana, ngunit nagulat siya nang makitang kinakaladkad ni Obsidian ang isang Vermil na ngayon ay nagbago na may kumikinang na mga cade ng mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan. Natawa ang lalaki sa kanyang sarili habang ipinagmamalaki na sa wakas ay nagtagumpay ang kanyang pananaliksik. Di nagtagal pagkatapos dumating si Olto, nakarating si Lilia sa lugar at nagulat din nang makita ang nakakatakot na demonyo na nakatayo sa harap nila. Habang pareho silang nakatayo roon na hindi makapaniwala, buong pagmamalaking itinaas ni Obsidian ang mga kadena sa kanyang mga kamay, na nagpapakita na siya ang utak sa likod ng insidente. Naguguluhan, tinanong ni Olto kung ano ang ginawa ng guro sa kanya at casual na inamin ni Obsidian ang lahat. Ang hirenggilya na itinurok niya kay Vermil ay naglalaman ng isang eksperimental na gamot na ginawa niya matapos palihim na subukan ito sa ilang mga estudyante sa paligid ng akademya. Ang mga estudyanteng bumagsak sa mga nakaraang insidente ay parang mga daga niya sa laboratorio. Ipinaliwanag ni Obsidian na pinapalakas ng gamot ang mga likas na ugali ng demonyo habang pinapahina ang kakayahan ng biktima na kontrolin ang kanilang kapangyarihan. Sa madaling salita, ginawa ng baliw ang paaralan bilang kanyang personal na eksperimento sa agham dahil lang sa gusto niya ng kapangyarihan, tulad ng lalaki sa mga file. Habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita, patuloy niyang hinihila ang mga cade ng nakakabit kay Vermil na parang isang hayop na sa wakas ay sumuko na siya.
Ang panunood sa kanyang pamilyar na pagdurusa ay nagpagalit kay Alto. Ang kanyang sagisag ay nagsimulang magningning ng matindi habang ang kanyang puso ay lalong tumitibok ng malakas. Agad itong napansin ni Obsidian at sinimulan siyang kutsain, sinasabing isa siyang mas dakilang master kaysa sa inaasahan ni Alto. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang saga kontra bida, biglang pinutol ni Vermeil ang mga kadena gamit ang malakas na puwersa. Ang presyon mula sa kanyang mana ay sumabog sa buong lugar habang diretso siyang sumugod patungo kay Obsidian na may balak na pumaslang. Habang inaasinta niya ang huling atake, tumalon si Alto sa harap ni Obsidian sa huling segundo upang pigilan siya. Ang kanyang mga kuko ay direktang tumusok sa katawan nito bago pa niya ito namalayan, na naging isang donut ng tao. Pagkatapos ay tumahimik ang lugar habang dahan-daang bumagsak ang katawan ni Alto sa lupa. Bigla, natagpuan ni Vermeil ang kanyang sarili na nakatayo mag-isa sa isang nagyayelong madilim na dagat na napapalibutan ng kawalan sa kanyang isipan. Pagkatapos ay bumukas ang isang pinto sa malayo at nakita niya si Alto na inaabot ang kanyang kamay patungo sa kanya. Ang imahe ay agad na nagpabalik sa kanya sa realidad nang mapagtanto niya ang ginawa niya sa lalaki na nagligtas sa kanya mula sa kanyang walang hanggang selyo. Ang kanyang mga emosyon ay tuluyang nawala sa kontrol habang ang kanyang katawan ay nagbabago sa isang mas nakakatakot na malademonyong anyo na umaapaw sa marahas na mana. Nang makita ang kanyang galit, agad na napagtanto ni Obsidian na siya ay luto na. Sinubukan niyang tapusin si Obsidian ng tuluyan sa pagkakataong ito, ngunit muling pinigilan ni Alto na ginamit ang kanyang huling enerhiya upang sugurin siya. Nang mabawi ang kontrol, tinanong ni Vermeil kung bakit niya paprotektahan ang isang tulad ni Obsidian pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa. At sumagot siya na ginawa niya ito para sa kanyang kapakanan dahil alam niyang ang pagkawala niya ay mas makakasakit lamang sa kanya sa kalaunan. Pagkatapos, sa kabila ng lahat, ipinaalala niya sa kanya na siya pa rin ang kanyang master habang siya ay tuluyan ng bumagsak sa pagkakataong ito. Habang nawawala ang mga epekto ng gamot, kumukupas ang pagbabagong anyo ni Vermeil at bumalik siya sa kanyang normal na anyo na ang kanyang mga asset ay ganap na nakalantad. Habang nagdurugo si Alto sa lupa, sumugod si Lilia patungo sa kanya sa takot, kumbinsido na nakita niya ang mga perlas na pintuan, ngunit tumanggi si Vermeil na mangyari ito. Binigyan niya ito ng tutorial sa dila habang direktang ipinapasok ang kanyang ginintoang mana sa sugat nito. Ang malaking butas sa katawan ni Alto ay dahan-daang nagsara. Gayunpaman, si Obsidian, na sinusubukan pa ring intindihin kung paano nakabawi ng kontrol si Vermeil matapos maging baliw, ay napagtanto na hindi pala siya nagkaroon ng kalamangan sa simula pa lang. Bigla siyang bumunot ng syringe at tinurukan ang sarili ng isa pang dosis ng kanyang eksperimento, na siyang nagpabago sa kanya bilang isang tinadtad na halimaw na puno ng mga mata at nabubulok na laman. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang demonyong hybrid habang ipinagmamalaki kung paano niya nagawang makamit ang anyong ito sa pamamagitan lamang ng pagpapakain sa hindi mabilang na mga demonyong mababa ang antas sa kanyang mga eksperimento. Tiwala sa kanyang mga bagong kapangyarihan, sinubukan niyang atakihin si Vermeil, ngunit pinutol nito ang kanyang mga paa na parang isang pabo ng holiday. Napagtanto na wala siyang pagkakataon, inilayo ni Obsidian ang kanyang sarili mula sa kanyang kasuklam-suklam na pagbabago at sinubukang tumakas patungo sa kalangitan, ngunit naharang siya ni Chris at ng kanyang dragon. Pagkatapos ay naabutan siya ni Vermeil at inihagis siya sa lupa, na agad siyang natamba. Naalala ang mga kahilingan ni Alto, pinili ni Vermeil na huwag nang tapusin ang talunan. Di nagtagal, nabawi ni Alto ang kanyang malay, at nagulat siya nang masaksihan ang pagbabago ng mga pangyayari. Nang makita siyang bumalik sa perpektong kalusugan, agad siyang hinarap ni Lilia habang umiiyak. Pagkatapos ay napagtanto ni Alto na ang kanyang sugat ay tuluyang gumaling. Samantala, biglang tumigil sa pag-react ang talisman, na iniwan si Elina na kumilos ayon sa gusto niya. Nang araw na iyon, binisita ni Alto si Vermeil matapos kumpirmahin ng nurse ng paaralan na tuluyan nang gumaling ang kanyang mga pinsala. Gayunpaman, tumanggi si Vermeil na tingnan siya sa mata, at sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagtusok dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na pinag-isa niya ang kanyang puso sa kanya, at bilang resulta, pareho silang may malay, na nangangahulugang kung ang alinman sa kanila ay matapos, susunod din ang isa. Nang marinig ito, naging emosyonal si Alto nang mapagtanto niya na masasawi din siya sa kanyang buhay bilang tao. Kinabukasan,
habang si Obsidian ay naaresto ng mga gwardya ng lungsod, kumalat ang mga tsismis tungkol sa nilalang na nilabanan ni Elena sa buong paaralan. Kalaunan, nagising si Rix at ang iba pang naging biktima ng masamang guro. Sa sumunod na ilang araw, kahit na palaging nagpapakita si Vermil upang bigyan siya ng kinakailangang mana, napansin ni Olto na iniiwasan siya nito. Nang harapin niya ito, tinawag niya ang kanyang sarili na isang halimaw na hindi niya dapat matagal na kasama. Ito ang ikinagalit niya, at tinawagan niya ito agad, sinabing hindi niya dapat tawagin ang sarili niya ng ganoon. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang magprotesta, ngunit hinawakan siya ni Olto at hinalikan agad. Dahil sa gulat, itinulak niya ito palayo at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Ngunit napagtanto niya na hindi pala nito kinukuha ang kanyang mana. Dahil sa pagkadismaya na iniisip niyang natatakot ito sa kanya, idiniin siya ni Olto sa pader at mariing ipinaalala sa kanya na pamilyar pa rin ito kahit anong anyo ang gawin niya. Napangiwi siya ng husto matapos pag-isipang muli ang sinabi niya, kaya't padabog siyang lumabas ng silid. Naalala ni Vermil ang kanilang pag-uusap tungkol sa kung paano dapat ibahagi ang mga halik sa mga taong umiibig. Agad niyang napagtanto ito, at sa unang pagkakataon, tuluyan siyang nataranta. Nang gabing iyon, pinanood ni Vermil si Olto na natutulog, tahimik na binabalikan ang kanilang pag-uusap kanina sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang mga labi nito, ngunit bago pa niya lubos na maintindihan ang kanyang ginagawa, ibinulong ni Olto ang kanyang pangalan habang natutulog. Gulat na gulat, pagkatapos ay mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parang nahuli siyang gumagawa ng isang bagay na ipinagbabawal. Kinabukasan ng umaga sa paaralan, nagpatuloy ang klase habang unti-unting bumabalik sa normal ang akademya matapos ang pagkawala ni Obsidian. Ang ilan sa mga babaeng estudyante ay nakaramdam ng kalungkutan nang mapagtanto na hindi siya magtuturo. Gayunpaman, ang ilang mga lalaking estudyante ay umakto na parang nagluluksa sila sa isang bayani. Pinanood silang magreklamo, inakala ni Olto na gusto rin nila ang guro, ngunit pinigilan nila ito at humingi ng mga sagot tungkol sa pagkawala ni Vermil. Nabigla, nagbigay si Olto ng isang malabong dahilan, na sinasabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Samantala, pareho silang napagkasunduan na kumuha ng kaunting espasyo, ngunit hindi niya mapigil ang mag-alala tungkol sa kanya at nag-iisip kung ano ang gagawin upang pasayahin siya. Sa isang kalapit na baybayin, nakatayo roon si Vermil na nawawala sa pag-iisip hanggang sa lumapit sa kanya si Lilia. Walang pag-aalinlangan, kinumpirma ni Lilia ang kanyang hinala na si Vermil ay isang demonyo at ipinaliwanag na sinabi sa kanya ni Olto ang lahat. Instinctively na humingi ng tawad si Vermil, ngunit hindi ito naging komportable kay Lilia dahil mabilis niya itong sinabihan na tumigil na sa pag-arte na parang may nagawa siyang mali. Nadismaya si Lilia dahil labis na iniisip ni Vermil ang lahat. Nang tanungin siya ni Vermil kung bakit hindi siya natatakot, itinuro ni Lilia na hindi niya iniisip ang dugo or kumikilos na parang mga pangkaraniwang halimaw sa mga pelikula. Gayun din, inako niya ang sarili kay Olto, sinasabing wala silang pakialam sa kanyang lahi, at ang mahalaga ay ang katotohanan na si Vermil ay isang mabuting tao. Bago umalis, bahagyang hinampes niya si Vermil sa ulo at sinabihan itong tumigil sa pagsisikap na buhatin ang lahat ng mag-isa at mas umasa kay Olto. Dahil doon, marahang nagpasalamat si Vermil kay Lilia at tinawag itong mabuting tao, halatang nabigla sa kadalian ng pagtanggap sa kanya. Nang gabing iyon, pagbalik ni Olto mula sa paaralan, napansin niyang wala si Vermil sa bahay, kaya sandali siyang nagsimulang magpanik habang lumilingon sa paligid. Ngunit nang magsimula na siyang maghanap, tahimik siyang pumasok sa dorm. Nakahinga ng maluwag, sumugod siya palapit sa kanya, tinanong kung ayos lang ba siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang panahon, binigyan siya ni Vermil ng isang tunay na ngiti at sinabing nakauwi na siya. Humingi siya ng paumanhin sa paglayo sa sarili at nagpasalamat sa lahat ng sinabi nito sa kanya noong nakaraang gabi. Sa wakas ay inamin niya ang katotohanang pinaghihirapan niya. Lumalabas na natatakot siyang masaktan itong muli, ngunit sa kabila nito, gusto pa rin niyang manatili sa tabi nito. Nang marinig ang kanyang pag-amin, kitang-kitang nakahinga ng maluwag si Olto na parang may natanggal na bigat sa kanya. Inamin niyang nag-aalala siyang napilitan siya sa kahit ano at hindi man lang sigurado kung talagang gusto niyang manatili. Lumapit siya sa kanya, sinabihan niya itong subukang sumandal sa kanya ng higit pa sa halip na itulak siya palayo,
nangakong susuportahan siya tuwing kailangan niya ito. Para gumaan ang loob, ipinangako niya rito na handa siyang gawin ang anumang gusto nito, inaasahan na hihingi ito ng isang partikular na menu ng fast food. Ngunit nagulat siya kay Vermil. Sinabi niya rito na ang tanging gusto niya sa ngayon ay siya. Pagkatapos ay hinalikan niya ito, naiwan si Alto na nabighani. Naisip niya kung paano naiiba at mas tunay ang pakiramdam ng partikular na halik na ito kaysa sa iba, ngunit ang kanyang mga iniisip ay naputol ni Vermil, na tahimik na humiling sa kanya na halikan siya ng maayos. Ipinaliwanag niya na pumunta siya sa daluyan ng tubig kanina para magpahangin, ngunit kahit na naroon siya, ang tanging nasa isip niya ay siya. Sa wakas ay naunawaan na siya ni Alto, hinalikan siya ng maayos upang matugunan ang kanyang kahilingan. Kinabukasan, habang naghahanda sila para sa paaralan, isinuot ni Vermil ang isang pares ng uniforme ng paaralan na ibinigay sa kanya ni Alto. Pinilit siya ng isa sa mga kawani na ibili siya ng isang pares habang patuloy siyang naglalakad sa paligid ng paaralan suot ang kanyang hindi kaaya-aya na damit. Sa kabila ng pagbili sa kanya ng isa sa pinakamalaking sukat, hindi pa rin masyadong magkasya ang damit, dahil biglang lumabas ang mga asset nito. Napilitan silang pumasok sa paaralan sa ganoong paraan. Malayo sa akademya, dalawang misteryosong figure, nakabilang sa isang madilim na organisasyon na tinatawag na Platinum Square, ang nakatayo sa gitna ng mga nawasak na templo na binabantayan ng mga monghe. Si Iolite, isa sa kanila, ay nagsalita sa isang talisman, na kinukumpirma na kompleto na ang operasyon. Sinabi ng babaeng figure na ang pananaliksik ni Obsidian ay maaaring nakakuha sa kanya ng kanilang ranggo kung nagtagumpay siya, ngunit hindi sumasang-ayon si Iolite, na sinasabing ang kanyang pananaliksik ay walang kabuluhan, dahil hindi nito kailanman matutulungan ang sinuman na tunay na maging dalubhasa sa mahika. Nang tangkaing atakihin sila ng isang nakaligtas na monghe, siya ay walang kahirap-hirap na natamba. Sa akademya, ang mga lalaki ay sabik na nakatitig sa mga asset ni Vermil habang siya ay naglalakad sa mga pasilyo ng paaralan. Ang ilan ay umabot pa sa puntong nagpapasalamat kay Alto sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Doon, naalala ni Alto na papalapit na ang mga bronze exam, na nagpabalik sa kanya sa pagiging seryoso. Sumenyas siya kay Vermil na kailangan nilang maghanda, ngunit bago pa man maayos na maipagpatuloy ang klase, bigla siyang hinailan nito sa isang tahimik na sulok sa labas ng silid-aralan at nagsimulang makipagsesyon sa kanya. Sinubukan niyang pigilan siya, itinuro na hindi nila magagawa iyon sa paaralan, ngunit ipinaliwanag ni Vermil na mas madalas niyang kailangan ang mana ngayon, lalo na't malapit na ang pagsusulit. Bumalik sila sa klase sa tamang oras upang makasalubong si Lilia, na pinaghihinalaan sila ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay ipinaalala sa kanila ang tungkol sa kanilang susunod na klase. Gayunpaman, bago pa sila makahinga, nagbago ang atmosfera ng ilang sandali pa, pumasok ang mga miyembro ng konseho ng mga estudyante sa silid ng lektura. Walang babala, idineklara nila na si Alto ay dadalhin sa kanilang kustodiya. Sa loob ng silid ng konseho ng mga estudyante, sina Alto at Vermil ay pinaupo sa ilalim ng formal na pagsisiyasat. Una, humingi ng paumanhin si Elina sa hindi pagtulong sa nakaraang insidente, at ipinaliwanag na kulang pa rin ang mahahalagang impormasyon, lalo na tungkol kay Obsidian, na ngayon ay nakatakas na mula sa kulungan ng Orty Arcane. Pagkatapos ay direktang tinanong niya si Alto, at tinanong kung mayroon ba siyang itinatago. Bago pa siya makasagot ng maayos, lumala ang sitwasyon nang pigilan sila ng mga miyembro ng konseho. Si Vermil, sa halip na lumaban, ay mahinahong sinabihan si Alto na maging tapat. Dahil wala nang ibang pagpipilian, inamin niya ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Vermil. Ang pag-amin ay ikinagulat ng buong konseho dahil walang sino man ang nag-isip na ang isang tunay na demonyo ay maaaring umiral ng ganito kalapit sa kanila nang hindi nila napapansin. Nang makita ang kanilang mga ekspresyon, nag-alok si Alto na akuan ang buong responsibilidad, hiniling pa nga na mapatalsik basta't hindi sasaktan si Vermil. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Elina at sinabing wala silang balak na saktan ang alinman sa kanila at hindi rin ire-report ang bagay na ito sa mga guro. Bagamat mariing hindi sumasang-ayon si Jessica, sinuportahan ni Shinji ang desisyon ni Elina at bahagyang hamupa ang tensyon. Pagkatapos ay sinabi ni Elina kay Jessica na kung talagang gusto niyang alisin si Alto, magagawa niya ito ng mag-isa habang siya ang hahawak sa mga kahihinatnan.
Sa wakas, bumalik siya kay Alto at sa halip na parusahan, ginulat niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung nais nitong isaalang-alang ang pagsali sa konseho ng mga estudyante. Ipinaliwanag ni Elina na ang dahilan kung bakit interesado siyang maging miyembro ng konseho ng mga estudyante si Alto ay dahil nagawa nitong bumuo ng kontrata sa isang demonyo at natalo pa si Chris sa kanilang tunggalian. Iginiit niya na ang pagre-recruit sa kanya ay sapat na patunay na wala silang balak na ituring si Vermil bilang isang kaaway. Hindi pa rin mapakali si Alto sa sitwasyon, ngunit ang kalmadong ugali ni Elina ay nagpapahirap sa kanya na malaman kung ano talaga ang iniisip niya. Kalaunan, sumuko siya at nagpas siyang sumali. Kalaunan, nang sabihin ni Alto sa kanyang mga kaibigan na opisyal na siyang sumali sa student council, tuluyan ang nawala sa sarili si Lilia. Halos hindi siya makapaniwala na ang isang tulad ni Alto ay na-recruit sa pinaka-elite na grupo ng akademya na nasa unahan niya. Samantala, agad siyang binati ni Marks at ng iba pa na parang na-draft lang siya sa mga major league. Kalaunan, binati rin siya ni Lilia, bagamat mabilis siyang naging competitive muli, ipinahayag ang kanyang mga plano na malampasan siya sa darating na Bronze Square exams. Nang gabing iyon, nang umuwi si Alto mula sa paaralan, napansin niya na tila may bumabagabag kay Vermil. Inamin ni Alto na kinakabahan pa rin siya na malaman ng student council ang katotohanan tungkol sa kanya. Gayunpaman, sumagot si Vermil na wala siyang pakialam kung alam ng mga tao na isa siyang demonyo or hindi basta't siya ang kanyang babae. Ang mas ikinababahala niya ay si Elina mismo. Binalaan niya si Alto na huwag siyang maliitin, ipinaliwanag na si Elina ay hindi isang normal na tao at malamang ay walang pag-aalinlangang tatapusin siya nito kung tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon kanina. Ang marinig iyon ay lalong ikinadismaya ni Alto dahil napagtanto niya kung gaano pa rin siya kawalang kapangyarihan kumpara sa mga taong nakapaligid sa kanya. Inamin niya na gusto niyang maging mas malakas upang maprotektahan niya si Vermil mula sa mga panganib tulad ng konseho ng mga estudyante at anumang mga banta na maaaring dumating. Pagkatapos ay nagpa siya si Vermil na samantalahin ang sandali, na nangangakong tutulungan siyang lumakas. Mabilis na nagbago ang mood nang lumapit siya at casual na sinimulang tanggalin ang butones ng kanyang damit, na tuluyang nawalan ng balanse si Alto. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niya ng kapangyarihan, sisiguraduhin niyang lalakas din siya. Sinubukan ni Alto ang kanyang makakaya upang labanan, ngunit kakaunti lamang ang magagawa laban sa pure-blooded demon girl na malinaw na hindi nakita ang address ng aking bahay. Pagkatapos ay lubos siyang pinangibabawan ni Vermil, ginawan siya ng mga maanghang na bagay at ninakaw ang kanyang kawalang malay. Sa ibang lugar, mag-isang nakaupo si Elina at nagmumuni-muni sa harap ng isang malaking estatwa habang pinag-iisipan ang mga sinabi ni Alto tungkol kay Vermil. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha na para bang natagpuan na niya ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Bigla, hiniwa niya ang ulo ng estatwa sa isang atake lang, na nagpapatunay kung gaano siya katakot. Kinabukasan ng madaling araw, sabay na tumungo sina Alto at Vermil sa paaralan bilang tugon sa isang tawag ng konseho ng mga estudyante. Habang nasa daan, nagpasya si Alto na siya ang magiging pinakamalakas na tao sa mundo para siguradong maprotektahan niya si Vermil. Pagdating sa silid ng konseho ng mga estudyante, aksidenteng napadpad si Alto sa silid ng mga babae na nagpapalit ng damit. Labis na natarante si Jessica at sinubukang parusahan agad si Alto dahil nakita silang halos hindi nakadamit bago ang kasal, ngunit kalaunan ay pinakalma ni Elina ang sitwasyon, itinuro na dapat sana ay nilock na nila ang pinto kung ayaw nilang may pumasok nang walang papasok. Nang hamupa ang kaguluhan, isiniwalat ni Elina ang tunay na dahilan kung bakit niya tinipon ang lahat. Naglagay siya ng isang mahiwagang talisman sa mesa at hiniling sa grupo na suriin ito. Sinuri muna ito ni Chris habang ipinaliwanag ni Elina na ang mahika na nakapaloob sa talisman ay hindi tumutugma sa anumang naitala sa Bank of Magics. Habang pinag-aaralan pa ito ng konseho, napagtanto nila na ang mga pormulang inukit sa bagay ay lubhang komplikado, higit pa sa anumang bagay na kayang likhain ng mga normal na salamangkero. Ang pagkaunawang iyon ang nagdala sa kanila sa isang conclusion. Kung sino man ang lumikha nito ay tiyak na isang Platinum Square Mage. Samantala, sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa, dumating si Eyelight at ang kanyang kasama na may ranggong platinum upang makilala ang isa pang Platinum Square na nagngangalang Kohakomiya. Agad na nagbago ang kapaligiran doon nang mabunyag ang isang higanteng nilalang na nakasabit sa loob ng isang transparent na tubo.
Tinanong ni Kohakomiya si Aylight kung pumayag ang makapangyarihang mataas na pari na si Hizbal na makipagtulungan sa kanya, ngunit casual na isiniwalat ni Aylight na pinaslang niya ang pari dahil masyadong matigas ang ulo nito. Bago umalis, napansin ni Aylight ang mga litrato ni Naolto at Vermil na nakasabit sa malapit. Kaya, kinuha niya ang mga ito at sinimulang planuhin ang kanyang susunod na gagawin. Nang gabing iyon, nakaranas si Olto ng kakaibang panaginip kung saan nakita niya ang isang batang bersyon ni Vermil na umiiyak ng mag-isa sa isang misteryoso at walang laman na lupain. Bigla, nagpalit ng lugar at isang babaeng nakasuot ng puti na nagngangalang Fatima ang nagpakita sa kanya na iniunat ang kanyang mga kamay. Nagunat siya ng 2 landas sa harap niya na hinihiling sa kanya na pumili sa pagitan ng mga ito. Ang isang landas ay kumakatawan sa hustisya at katwiran na kapaki-pakinabang sa lahat ng sangkatauhan, habang ang isa ay pinoprotektahan ang umiiyak na babae kapalit ng pagkawasak. Pagkatapos ay bigla siyang nagising at nakita si Vermil na payapang natutulog sa tabi niya. Hindi maalis sa kanyang isipan ang panaginip, umupo si Olto sa kanyang mesa at nagpatuloy sa pag-aaral para sa paparating na mga pagsusulit sa bronze exam. Nagising si Vermil pagkaraan ng ilang sandali at napansin niyang pinipilit niya ang sarili. Ipinaalala niya sa kanya na kilalang-kilala ang mga pagsusulit na mahirap at halos kalahati ng mga estudyante ay bumabagsak bawat taon kahit na mahuhusay silang mga salamangkero. Inamin ni Olto na hindi na siya gaanong nag-aalala tungkol sa mga nakasulat na bahagi at mas nag-aalala siya tungkol sa praktikal na pagsusulit, lalo na matapos siyang pilitin ng konseho ng mga estudyante na magtagumpay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang napagtanto ni Olto na nakasuot pa rin si Vermil ng kanyang birthday suit. Hiniling niya rito na magsuot ng isang bagay, ngunit tumawa ang demonyo habang itinuturo ang mga maling bagay. Bago pa siya makasagot, hinayla siya nito sa kama at ibinaon ang mukha sa kanyang mga aset. Muntik nang umikot si Olto dahil sa kahihiyan, ngunit hinalikan siya ni Vermil at inanunsyo na plano niyang ubusin ang kanyang mana buong gabi bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Kalaunan, dumating ang araw ng pagsusulit sa Bronze Square. Habang naghahandang umalis, napansin ni Olto na ang sinaunang libro para sa koryo ay orihinal na nakasara sa loob at sandaling tumitig, ngunit maya-maya ay nag-ambala siya ni Vermil, na nagpaalala sa kanya na wala silang gaanong oras. Pagkatapos ay itinago niya ito sa loob ng kanyang bag habang paalis. Di nagtagal, sumama sila kay Marks at sa iba pa habang patungo sila sa lugar. Sa daan, napansin ni Olto kung gaano karaming mana ang dumadaloy sa kanyang katawan at napagtanto na ang kanyang kamakailang pagsasanay kay Vermil ay nagpalakas sa kanya. Napansin ni Marks ang mga estudyante mula sa ibang mga paaralan na nakatitig sa kanila, at ipinaliwanag ni Cheryl na ito ay dahil ang Ortiga Academy ay may mataas na reputasyon sa pagkakaroon ng halos kalahati ng mga estudyante nito na pumasa sa Bronze Square exam bawat taon, habang ang karamihan sa mga paaralan ay halos walang 10% na tagumpay. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang hindi mabilang na mga estudyante na nagtitipon para sa pagsusulit. Agad na nalipat ang atensyon ni Olto sa isang kristal na orb na may mahiwagang apoy na nagliliyab sa loob nito. Di nagtagal, isang lalaking kilala bilang Colonel Ferenx ang dumating at tumayo sa harap ng mga estudyante. Sinabi niya sa kanila na siya ang bahala sa praktikal na bahagi ng pagsusulit. Ipinaliwanag niya na sinusukat ng kristal ang output ng mana, at ang kailangan lang gawin ng mga estudyante ay i-channel ang kanilang mana dito upang mapataas ang laki ng apoy. Nang marinig ang paliwanag, karamihan sa mga estudyante ay agad na nag-relax, sa pag-aakalang ang pagsusulit ay parang simple lang. Gayunpaman, mas maingat si Olto, at naniniwala siyang ang pagsusulit ay hindi maaaring maging kasing dali ng iniisip ng lahat. Tahimik siyang tiniyak ni Vermil, ipinapaalala sa kanya na mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Nang tawagin ang unang estudyante para kumuha ng pagsusulit, buong kumpiyansa niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa kristal at ibinuhos ang mana dito, ngunit ang apoy sa loob ay halos hindi tumugon. Isa pang kalahok ang lumapit sa tabi ng kanyang napakalaking pamilyar na oso at sinubukan ang parehong bagay. Gayunpaman, ang apoy ay ayaw pa ring lumaki. Kahit ang isang monghe mula sa ibang akademya ay nahihirapang magbigay ng mga resulta. Ang panonood ng sunod-sunod na pagkatalo ng kandidato ay lalong nagpapatindi sa kapaligiran, at kinumpirma ni Olto ang kanyang naunang hinala. Kalaunan, tinawag ang pangalan ni Lilia. Kasama ang iba pa, umakyat siya sa entablado ng may lubos na kumpiyansa.
Tinawag niya ang kanyang pamilyar at ipinasok ang mana sa kristal, dahilan para agad na lumaki ang apoy sa loob. Sa wakas ay tumugon ng may interes ang mga hurado, at binati siya ni Ferenc habang inanunsyo na siya ang may hawak ng pinakamataas na iskor sa ngayon. Di nagtagal, isa pang mahusay na estudyante mula sa ibang akademya ang humakbang pasulong at mayabang na sinabihan si Lilia na manood ng mabuti. Tulad ng ginawa niya, matagumpay niyang sinindihan ang apoy, na lalong nagpatindi sa kompetisyon. Agad na sinabi ni Cheryl kay Marks na hindi nila maaaring payagan ang mga estudyante mula sa ibang akademya na malampasan ang mga estudyante ng Ortegias. Sa sarili niyang pagkakataon, nagawa ni Cheryl na palakihin ang apoy ng walang gaanong problema, habang si Marks ay nahihirapan ng ilang sandali bago halos hindi nagtagumpay. Habang nagpapatuloy ang pagsusulit, tahimik na binanggit ni Ferenc na ang mga estudyanteng Ortegias ay nakakagulat na mahusay ang pagganap. Gayunpaman, inamin niya na kung sila ang pinakamahusay na mga estudyanteng iniaalok ng akademya, madidismaya pa rin siya. Sa wakas, tinawag ang pangalan ni Olto bilang huling kandidato para sa praktikal na pagsusulit. Naglakad siya patungo sa kristal kasama si Vermil, agad na nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng naruroon. Sinubukan ng isa sa mga taga-suri na pigilan si Vermil sa paglapit, ngunit namagitan si Ferenc matapos suriin ang mga talaan ni Olto at napagtanto na opisyal na nakarehistro si Vermil bilang kanyang pamilyar. Sa halip na agad na ibuhos ang mana sa kristal tulad ng ginawa ng lahat, maingat muna itong pinag-aralan ni Olto. Inikat niya ang orb habang sinusuri ang mga magic formula na nakaukit sa istruktura nito, napansin na ang daloy ng mana ay nagbabago depende sa kung saan ito inilalapat. Matapos itong obserbahan sandali, tinanong ni Olto si Ferenc kung posible bang ipasok ang mana sa kristal mula sa anumang lokasyon sa ibabaw nito. Humanga si Ferenc, at kinumpirma ang kanyang teorya. Ipinaliwanag na ang orb ay talagang isang espesyal na dinisenyong daluyan ng mana kung saan ang paglalagay ng input ng mana ay lubhang nakakaapekto sa kahirapan. Habang sinusubukan ni Olto na ipasok ang kanyang mana sa pinakamadaling bahagi ng kristal, marahang tinapik ni Vermil ang kanyang balikat, hinihiling na bigyan sila ng isang palabas. Pagkatapos ay sadyang pinili niya ang pinakamahirap na bahagi at sinimulang ibuhos ang kanyang mana dito, na ikinagulat ni Ferenc. Ngunit walang anumang bagay sa mundo ang makapaghahanda sa tagasuri para sa susunod na mangyayari. Ang apoy sa kristal ay sumabog at naging isang pilak na apoy, na agad na ikinagulat ng lahat ng nanunood. Parang hindi pa sapat iyon, tahimik na bamulong si Vermil kay Olto na tumigil sa pagpipigil. Kaagad, isang mas malakas na pag-agos ng mana ang damaloy sa kristal, na tuluyang nabasag ito na hindi makapaniwala ang lahat. Nang makita kung paano niya sinira ang mga kagamitang walang katumbas, agad na natarante si Olto at paulit-ulit na humingi ng tawad, kumbinsido na bumagsak siya sa pagsusulit. Gayunpaman, mabilis siyang itinuwid ni Ferenc at inanunsyo na nakapasa siya ng maayos, ngunit nainas ang isa pang tagasuri kay Ferenc dahil sa maagang pagbubunyag ng mga resulta. Sinabihan niya si Olto na huwag munang magpadalos-dalos, dahil mayroon pa siyang mga nakasulat na pagsusulit na isusulat. Pagkatapos, tahimik na sinabi ni Ferenc na kahit karamihan sa mga Gold Square Mage ay hindi kayang sirain ang kristal na iyon ng ganoon kadali, habang maraming Platinum Square ang mahihirapan pa ring magawa ito. Nang tanungin ng babaeng tagasuri kung bakit tila natutuwa siya, mahinahong sumagot si Ferenc na ang mga sandaling tulad nito ang dahilan kung bakit nasisiyahan siyang makipagtulungan sa mga nakababatang salamangkero. Sa oras ng tanghalian, nagtipon sina Olto at ang kanyang mga kaibigan sa labas ng lugar upang ipagdiwang ang kanilang pagkapasa sa praktikal na pagsusulit. Binati ng lahat si Olto habang nagtataka kung bakit ang mga bagay sa paligid niya ay palaging nagiging kalokohan. Habang pinag-uusapan nila ang mga nakasulat na pagsusulit, biglang isiniwalat ni Marks ang tinatawag niyang sikretong sandata. Malamang ay naglabas siya ng lapis na may markang A hanggang E na pagpipilian, na parang nakatuklas ng ipinagbabawal na teknolohiya. Gayunpaman, binanggit ni Cheryl ang isang maalamat na Platinum Square Mage na umano'y nakakuha ng perpektong marka sa bawat pagsusulit sa buong kanilang akademikong karera. Nang marinig ito, agad na kumapit si Vermil kay Olto, itinuro na nasa landas na ito upang makamit ang parehong resulta. Bago magsimula ang nakasulat na pagsusulit, inakay ni Vermil si Olto sa isang eskinita kung saan pilit niyang inililipat ang mana sa kanya sa pamamagitan ng isang halik.
Itinuro ni Olto na teknikal na hindi niya kailangan ng karagdagang mana para sa isang nakasulat na pagsusulit, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Sinasabing medyo malaki ang nawalang mana niya habang nagpapasikat kanina at hindi niya masasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Habang naglalakad silang pabalik pagkatapos, napansin ni Olto ang isang estudyanteng dumaan at nakilala niya ito bilang ang lalaking humamon kay Lillian noong praktikal na pagsusulit kanina. Mag-isang pumasok ang estudyante sa isang banyo habang nagrereklamo ng mapait tungkol sa mga estudyanteng Ortegias na mas mahusay kaysa sa iba. Sa kasamaang palad para sa kanya, biglang sumulpat si Aylight sa loob ng banyo at casual na binati siya. Hindi siya pinansin ng estudyante at tinangka siyang umalis, ngunit walang pag-aalinlangang tinusok siya ni Aylight. Matapos siyang tapusin, kinuha ni Aylight ang identification tag ng estudyante, na nagsasabing hihiramin niya ito sandali. Samantala, pabalik sa Ortegias Academy, nakipaglaban si Jessica laban kay Elina sa isang fencing match. Sinubukan ni Jessica ang isang mad-ulash na galaw, ngunit walang kahirap-hirap na nadisarm siya ni Elina sa isang galaw lamang. Kahit na pinupuri niya ang kamakailang pag-unlad ni Jessica, ipinaalala sa kanya ni Elina na marami pa siyang dapat matutunan kung gusto niya talagang maabot ang kanyang antas. Kalaunan, habang sabay na naliligo ang mga babae, ibinahagi ni Jessica ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Olto at sa succubus nito. Pinaghihinalaan niya na ang Platinum Squares ay maaaring konektado kay Vermil at nag-aalala na minamanipula si Olto, ngunit inamin ni Elina na nakakaakit sa kanya ang relasyon ni Olto at Vermil sa halip na kainahinala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Olto ay umiibig sa isang demonyo at handang gawin ang lahat para sa kanya. Naputol ang pag-uusap ng tunog ng mga kampana sa akademya, dahilan upang mapagtanto ng mga babae na mahuhuli na sila. Bago umalis, tahimik na hiniling ni Elina na magtagumpay si Olto sa paparating na pagsusulit. Sa ibang lugar, kasunod ng tunog ng mga kampana, sabay na nagmadali sina Olto at Vermil patungo sa lugar ng written exam. Pagdating nila, bigla niyang naalala na bawal pumasok ang mga pamilyar habang may nakasulat na pagsusulit. Kaya napilitan si Vermil na manatili sa labas habang siya ay nag-iisa. Pagpasok sa bulwagan ng pagsusulit, habang siya ay nakaupo, isang estudyante ang lumapit sa kanya at casual na binati siya ng good luck sa pagsusulit. Habang nagpapatuloy ang pagsusulit, si Vermil ay naghintay sa labas ng bulwagan ng pagsusulit, nababagot. Napansin niya ang isang grupo ng mga estudyante na nag-uusap kung gaano kahirap ang pagsusulit, ngunit napangiti siya sa sarili, lubos na kumpiyansa na hindi mahihirapan si Olto na makapasa. Nagsimula siyang mag-isip kung gaano siya kahirap magtrabaho at naalala ang lahat ng gabing ginugol niya sa pag-aaral na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Habang iniisip niya ito, lalo niyang napagtanto kung gaano talaga siya kadeterminado, lalo na pagdating sa layunin nito na maging sapat na malakas upang protektahan siya. Ang kaisipang iyon lamang ay nag-iiwan sa kanya na namumula at naiinip na sa wakas na matapos ang mga pagsusulit upang makapaglaan siya ng ilang dekalidad na oras kasama ito muli. Sa loob ng exam hall, mahinahong binubuklat ni Olto ang test paper at napagtanto niyang halos lahat ng tanong ay kaya niyang sagutin. Gayunpaman, naulipat ang kanyang atensyon sa kakaibang estudyanteng nakaupo sa tabi niya na kahit papaano ay natutulog sa kalagitnaan ng pagsusulit. Dahil nagpasya siyang huwag siyang pansinin, nag-focus siya sa pagsagot sa mga tanong ng tumpak hanggat maaari. Habang lumilipas ang oras, nakatagpo si Olto ng isang partikular na mahirap na tanong na tila higit pa sa inaasahan para sa pagsusulit. Samantala, biglang nagising si Aylight ilang minuto bago matapos ang pagsusulit. Kahit na halos hindi niya nahawakan ang papel noon, sinimulan niyang sagutin ang mga tanong sa napakabilis na paraan at natapos agad. Nang mapansin ang paghihirap ni Olto, casual na yumuko si Aylight at sinubukang tulungan siyang malutas ang tanong. Ngunit agad siyang binalaan ng examiner at inutusan siyang bumalik sa kanyang upuan. Pinagmasdan siya ni Olto habang nagtataka kung paano naging ganoon kapabaya ang isang estudyante, ngunit bamulong lang si Aylight na walang saysay na mag-ingat dahil malapit ng kanselahin ang mga pagsusulit. Kaagad pagkatapos, isang gwardya ang biglang pumasok sa bulwagan at ipinaalam sa tagasuri ang bangkay ng estudyanteng natagpuan sa banyo. Dahil sa takot, mabilis na binilang ng tagasuri ang lahat ng nasa silid at napagtanto na hindi nararapat doon si Aylight.
Mahinahong pinuri siya ni Aylight dahil sa mabilis na pagpansin bago agad na ipinatawag ang isang napakalaking golem sa loob ng bulwagan ng pagsusuri. Sa labas, halos agad na naramdaman ni Vermeil ang kaguluhan at nagmamadaling pumunta sa gusali. Samantala, casual na umupo si Aylight sa ibabaw ng higanteng golem na parang nagre-relax habang nagbabakasyon at nagsimulang alalahanin kung paano ipinapaalala sa kanya ng mga pagsusulit ang kanyang kabataan. Hiniling ni Olto na malaman kung sino talaga siya at sa wakas ay ipinakilala ni Aylight ang kanyang sarili bilang kaaway ni Olto bago siya tinukoy bilang isang demonyong amo. Sinubukan ng tagasuri na pigilan siya sa pamamagitan ng paglikha ng maraming bilog ng mahika, ngunit walang kahirap-hirap na ginamit ni Aylight ang golem upang durugan ang mga pag-atake at patulugin ang tagasuri. Sa panunood ng sitwasyon, mabilis na napagtanto ni Olto na si Aylight ang malamang na responsable sa pagsadyop kay Obsidian mula sa bilangguan kanina. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang kumilos si Pharynx at tumama ang isang mapaminsalang sipa diretso sa golem, na nagpasabog ng bahagi ng baluti nito at nailigtas ang nasugatang tagasuri. Ilang sandali pa, sumalpok si Vermeil sa silid sa bintana at agad na inatake si Aylight, ngunit casual niyang pinawalang bisa ang mahika nito ng halos walang kahirap-hirap. Habang pinupuri ni Aylight si Pharynx sa pagpinsala sa kanyang golem, kinilala siya ni Pharynx bilang si Aylight, ang pinakabatang salamangkero sa kasaysayan na nakamit ang Platinum Square status. Nabigla si Olto nang marinig iyon, lalo na matapos maalala ang dating pagbanggit ni Cheryl tungkol sa isang maalamat na Platinum Mage na mayroon siyang perpektong marka sa bawat pagsusulit. Kasabay nito, napansin ni Olto ang mga gwardya na pilit na inililikas ang mga estudyante mula sa gusali. Sinubukan ni Lilia na manatili sa loob upang makipaglaban kasama si Olto, ngunit halos kinaladkad din siya palayo. Hindi naapektuhan, casual na inanunsyo ni Aylight na alam na ng lahat ng naruroon na hindi nila siya matatalo. Pagkatapos ay tinawag niya ang napakalaking mahiwagang baging sa buong gusali at ginawang isang buhay na sandata ng Artilleria ang kanyang golem na may kakayahang pasabugan ang buong bulwagan. Sa labas ng exam center, kumawala si Lilia mula sa mga gwardya at desperadong tumakbo pabalik sa gusali sa kabila ng mga backup na puwersa na dumating upang pigilan siya. Gayunpaman, sa sandaling sinubukan nilang pumasok, agad silang natapon pabalik sa labas. Doon nila napagtanto na ang buong istruktura ay natatakpan ng mahika ng paglilipat, na epektibong naghihiwalay sa larangan ng digmaan mula sa labas ng mundo. Sa loob, nagpatuloy ang pagpaslang at walang kahirap-hirap na natalo ni Aylight ang halos lahat ng humamon sa kanya habang mahinahong tinatawag ang kanyang sarili na walang talo. Kalaunan ay pinigilan niya si Vermeil gamit ang mga mahiwagang kadena, na pumihil dito na gumalaw, pagkatapos ay hayagang sinabi na mas mahina ito kaysa sa inaasahan niya. Sa kabila ng matinding pagkatalo, dahan-daang pinilit ni Olto ang sarili na tumayo at sumigaw kay Aylight na pakawalan si Vermeil. Habang sumasabog ang kanyang emosyon, ang simbolo sa kanyang kanang kamay ay nagsimulang magningning. Ang presyon na nakapalibot kay Olto ay biglang tumindi habang ang malalaking kristal na pormasayon ay sumabog sa paligid niya at tuluyang winasak ang golem ni Aylight. Pinalaya ni Olto si Vermeil at nagpatuloy sa pag-atake, sinira ang bawat artillery golem na ipinatawag ni Aylight pagkatapos. Diretso siyang sumugod patungo sa kanya, ngunit biglang sumigaw si Vermeil para tumigil siya. Bago pa man makapag-react si Olto, hinawakan siya ni Aylight gamit ang isa sa kanyang natitirang mga construct at itinaas sa ere gamit ang kwelyo. Nang tanungin ni Olto kung ano ang kanyang tunay na intensyon, mahinahong isiniwalat ni Aylight na tulad ng ibang kontrabida, balak niyang sirain ang mundo sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga kapangyarihan ni Vermeil. Nang marinig ito, nagalit si Olto nang pilit siyang kumawala sa pagkakahawak ni Aylight, umaasang makakagawa ng pagbabago. Ngunit walang kahirap-hirap na natalo siya muli ni Aylight at inilagay siya sa kanyang lugar. Nang makitang nasugatan si Olto, nag-transform si Vermeil sa kanyang nakakatakot na anyo ng demonyo habang sumusugod siya kay Aylight sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, agad siyang nahuli muli ni Aylight gamit ang mga mahiwagang kadena bago tumawag ng isang mahiwagang susi. Pagkatapos ay tinukso niya sila, hiniling sa kanila na tumigil sa pagpigil kung talagang balak nilang makipaglaban ng seryoso. Pagkatapos, gamit ang susi sa mga kadena, pinaandar niya ang isang bagay na agad na nagpawala ng malay sa kanya.
Naghanda si Iolite na umalis pagkatapos, ngunit desperadong hinawakan siya ni Olto at tumangging bumitaw. Kahit na sinipa siya ni Iolite ng direkta sa mukha, patuloy na bumabangon si Olto, iginiit na bilang master ni Vermil, hindi niya papayagan ang sino man na kunin siya. Sa puntong iyon, sa wakas ay naiirita na si Iolite. Inamin niya na orihinal niyang plano na huwag pansinin si Olto, ngunit ngayon ay nagpasya siyang tapusin ito. Tumalon pa atras si Iolite at lumikha ng isa pang napakalaking golem, na agad na nagpaputok ng isang napakalaking sinag ng mahika direkta kay Olto. Ngunit bago pa man tumama ang pag-atake, ang sinaunang aklat, na orihinal na naselyuhan ni Vermil sa loob, ay biglang lumabas mula sa bag ni Olto at hinarang ang pagsabog. Pagkatapos ay lumabas si Fatima mula sa aklat, na kinilala ang kanyang sarili bilang ang simula ng mga salamangkero. Inihayag niya na siya ang nagselyo kay Vermil sa aklat noong una, ngunit ginawa lamang niya ito dahil hiniling ito ni Vermil. Ipinaliwanag ng espiritu na ang pinakamalaking kahinaan ni Vermil ay hindi ang kanyang kapangyarihan, kundi ang trauma na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ay tinanong niya si Olto kung talagang handa na itong tanggapin si Vermil kung sino siya. Walang pag-aalinlangan, ipinahayag ni Olto na mahal niya si Vermil at balak niyang manatili sa kanyang tabi kahit ano pa ang mangyari. Nasiyahan sa kanyang sagot, inabot ni Fatima si Olto ng isang mahiwagang susi at ipinagkatiwala si Vermil sa kanya. Sinubukan ni Iolite na makialam, ngunit bago pa man siya makakilos, nagbukas si Olto ng isang portal na nagdadala sa kanila sa ibang lugar. Dahil sa pagkalito, tinanong ni Olto ang espiritu kung nasaan sila at ipinaliwanag niya na pumasok na ito sa mga alaala ni Vermil, isang mundong hiwalay sa oras at espasyo. Inihayag niya na ito lamang ang paraan upang mapalaya si Vermil mula sa kanyang trauma. Gayunpaman, nagbabala siya na ang hindi pagliligtas sa kanya ay haantong sa pagkakulong sa kanya doon magpakailanman. Nalaman ni Olto na sila ay nasa Ortigias 550 taon na ang nakalilipas. Tumakbo si Vermil upang salubungin ang kanyang kapatid. Iniabot niya ang tirentas ng mga bulaklak at inilagay ito sa kanyang ulo. Masayang tumawa si Vermil kasama ang kapatid at nakita ni Olto na masaya ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Fatima na ang kaligayahang naramdaman ni Vermil noon at ngayon ay hindi pareho. Habang tumatakbo ang ibang mga ulila at niyayakap ang kanilang kapatid, sinabi ni Fatima na ang mga taong nakapaligid kay Vermil ay kanyang pamilya kahit na hindi sila tunay na magkadugo. Sa loob ng ampunan, sinabihan ni Mil si Vermil na huwag madaliin ang kanyang pagkain, ngunit nabulunan siya. Pinuri niya ang nilaga ni Mil at ipinagmalaki nito ang pagiging mahusay niya sa lahat ng bagay. Sinabi ni Vermil kay Mil na ginawan niya ng korona ng bulaklak ang kapatid niya tulad ng itinuro niya sa kanya at isinusuot ng kapatid ang korona sa hapunan. Sinabi sa kanya ni Mil na hindi ito isang pangangailangan, ngunit itinuwid sila ng sister at sinabing espesyal na ginawa ito ni Vermil para sa kanya. Hiniling ni Lynn at Kate kay Vermil na gumawa ng mga korona para sa kanila, ngunit tinapos ng batang babae ang kanyang pagkain at humingi ng ilang segundo. Sa kasamaang palad, sila ay mahirap kaya naalala ni Vermil ang mapait na katotohanan. Habang nanonood, isiniwalat ni Fatima na si Vermil at ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang sira-sirang ampunan sa labas ng bayan at sa kabila ng kanilang kahirapan, palagi silang nakangiti. Nang gabing iyon, nalaman ni Vermil na hindi siya masamang tao mula sa kanyang kapatid at ang mga tao ay nabibigyang katwiran lamang sa kanilang mga kilos at hindi sa kanilang lahi. Itinali ng sister ang mga damit sa paligid ng kanyang mga sungay upang itago ang mga ito at tinawag si Vermil na bahagi ng kanyang pamilya. Nagulat si Olto na alam ng sister na si Vermil ay isang demonyo. Sinabi ni Fatima na ang sister ay isa sa ilang mabubuting tao na nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Vermil at gusto pa rin siya. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong ni Olto kung bakit pinili ni Vermil na mabuklod at sinabihan siya ni Fatima na maghanda para sa kung ano ang darating. Ang susunod na alaala ay nagpapakita na si Vermil ay binato ng mga bata ng bayan, at tinawag nila siyang masamang demonyo dahil sa kanyang mga sungay. Nagalit ng husto si Olto sa kanila, at ikinagulat ito ni Fatima. Kaya, ipinayo niya na huwag niyang panuurin ang mangyayari. Sa alaala, nakita ni Mil si Vermil na binubuli at sinigawan ang mga batang tumatakas. Tiningnan ni Mil si Vermil ng mas malapitan at nakita niyang may mga sungay ito. Nabigla siya, kaya umatras siya ng kaunti,
At dahil dito ay sinubukan ni Vermil na takpan ang kanyang mga sungay at umiyak habang humihingi ng tawad kay Mil sa pagsisinungaling sa kanya. Doon, pinukaw ni Mil ang kanyang determinasyon at niyakap siya, tiniyak kay Vermil na magiging maayos ang lahat. Ang susunod na alaala ay nagpapakita ng mga tao sa bayan na naghahadges ng mga bato sa ampunan, sinisigawan sila na ilabas ang demonyo. Nanatili sa loob ng bahay ang sister na babae at ang mga bata habang lumalakas ang kalabog. Nagalit si Mil at nagtaka kung bakit hindi humihina ang ingay, ngunit sinabi sa kanya ng sister na ito ay dahil ang chismis na si Vermil ay isang demonyo ay kumalat sa buong bayan. Tiniyak niya kay Vermil na ligtas siya. Tinanong ni Olto kung bakit galit na galit ang mga taga-bayan, ngunit sinabi sa kanya ng espiritu na ito ay dahil sa salot na pumaslang sa ilan sa kanila. Sinisi nila ang salot sa demonyong babae at hiniling na palayasin siya ng ampunan upang mapaslang nila siya. Lumabas ang sister upang sabihin sa kanila na hindi kagagawan ni Vermil ang salot, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga taga-nayon. Narinig ni Mil ang mga taga-nayon na sumisigaw sa madre at sinasabing papasok sila sa simbahan at pipilitin si Vermil na lumabas. Sinunggaban niya si Vermil at sinabihan itong tumakbo para sa kanyang buhay at umiyak, sinasabing nalulungkot siya na hindi siya makakatakas kasama niya. Naunawaan ni Vermil si Mil at nagpasalamat sa kanya dahil siya ang kanyang ate. Pagkatapos ay tumakas siya sa likurang pinto at tumakbo palabas ng simbahan. Doon, natambush siya at narinig ang mga taga-nayon na nag-uusap tungkol sa kung paano nila pinaplanong pahirapan ang kanyang pamilya para sa kanyang kinaroroonan. Nagbago ang isip ni Vermil at nagpas siyang bumalik upang iligtas ang kanyang pamilya. Pagdating niya sa simbahan, nakita niyang pinaslang na sila. Napasigaw si Vermil sa takot habang naaalala niya kung paano sinasabi sa kanya ng madre kung paano siya minamahal ng Diyos at paprotektahan niya sila. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at nagtataka kung ano ang ginawa ng kanyang pamilya para hindi buhayin ng mga taga-bayan. Nakita nila siya at sinugod siya upang tapusin, ngunit nagalit siya at naging ganap na demonyo at sinunog ang bayan. Maya-maya, umiyak si Vermil at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Nakita siya ni Olto at sinabi sa kanya ng espiritu kung paano ang salot na bumabagabag sa bayan ay mas maliit kaysa sa pagkawasak na dulot ni Vermil. Tinanong niya si Olto kung handa na ba siyang tanggapin siya. Lumapag si Olto sa tabi ng batang si Vermil at nakita niya ito at tinanong niya ito kung sino ito. Umiiyak siya at sinabing ginawa niya ang hindi mapapatawad sa pamamagitan ng pagsira sa bayan at pagsunog sa lahat ng tao kasama nito. Niyakap siya ni Olto at sinabing ayos lang dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagbago ang batang si Vermil sa kanyang pang-adultong anyo habang umiiyak siya sa mga bisig ni Olto at napagtanto niya na may nararamdaman siya para sa kanya. Umiiyak si Vermil at sinabing itinatago niya ang lahat ng masasamang gawa na ito sa loob niya dahil kung hindi, kamumuhian siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Olto na hindi niya kinamumuhian siya at sinabi niya sa kanya na hindi lang siya ang nakakaramdam ng ganoon. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabi sa kanya na mananatili siya sa kanyang tabi kahit na ang buong mundo ay baligtarin sila. Doon, sinabi niya sa kanya na gusto niyang makasama siya magpakailanman. Pagkatapos ay hinalikan niya siya at naputol ang kanyang mga kadena. Bigla silang nagpakita muli sa gusali ng pagsusulit at inamin ni Olto ang kanyang nararamdaman kay Vermil na nangangako na hindi na siya mag-iisa muli at sumang-ayon siya sa kanya. Nakita sila ni Iolite at napansin niyang naging alikabok ang susi nito. Kaya hiniling niya sa kanila na gawin ang lahat para sa kanilang susunod na mga pag-atake. Pinitik ni Iolite ang kanyang daliri at ang kanyang mga golem ay nagsanib puwersa at nag-transform bilang isang centaur. Pagkatapos ay kinausap niya si Olto tungkol sa kung gaano kasama ang mga demonyo at kung gaano kalakas si Vermil. Kaya ipinahayag niya na plano niyang gamitin ang kapangyarihan ni Vermil upang sirain ang mundo. Pinutol siya ni Olto nang walang pakialam sa iniisip ng mga tao dahil hindi nila kilala ang tunay na Vermil. Binanggit niya ang kanyang magagandang katangian at ibinahagi ang kaunti tungkol sa kanyang kwento ng paghikbi. Gamit iyon bilang panggatong, nanumpa siyang hindi hahayaang madakip siya ni Iolite. Ngumiti si Iolite at sinabi sa kanila na wala silang magagawa tungkol sa pag-atake na malapit nang tamaan sila ng kanyang halimaw. Bilang tugon, naghawak kamay sina Olto at Vermil at ibinuhos ang kanilang mana sa isa't isa. Pagkatapos ay inihampas ni Olto ang kanyang kamay sa lupa at gumawa ng isang gininto ang bilog na mahika.
Pagkatapos ay ibinuhos ni Vermil ang mana sa kanya at tinawag niya ang isang napakalaking hanay ng mga kristal sa pag-atake ni Iolite. Nagbanggaan ang mga pag-atake at winasak ni Olto ang pag-atake ni Iolite at pinawi ang kanyang halimaw. Sinubukan ni Iolite na lumikha ng isang mas malakas na halimaw ngunit pumasok ang kanyang kasama at pinigilan siya. Sinabi niya sa kanya na oras na para umalis sila, at kahit na humingi siya ng mas maraming oras, tumanggi siya at ipinaalala sa kanya kung gaano kaabala ang mga bagay sa labas ng gusali. Sumang-ayon si Iolite sa kanya at tinawag si Olto na nagwagi sa kanilang labanan. Habang naglalakad siya patungo sa labasan kasama ang kanyang kasama, tinanong siya ni Olto kung ano ang kanyang layunin, at hindi direktang sinagot ni Iolite si Olto, ngunit sinabi niya sa kanya na babalik siya upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Umalis siya sa labasan, at sinubukan ni Olto na habulin siya, ngunit pinigilan siya ni Vermil. Nakita niya si Fatima sa tabi ni Vermil at tinanong kung naroon ba siya sa buong oras, at pinatotohanan niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Olto kung handa na ba siyang talikuran ng buong mundo dahil sa pagpili niyang manatili kay Vermil, at pumayag ito. Nang marinig ito, ipinagkatiwala ni Fatima si Vermil sa mga kamay ni Olto, at sinabi niya kay Vermil na siya ang magiging pinakamalakas na salamangkero para sa kanya. Namula siya dahil dito, at napangiti si Fatima nang makitang nasa mabuting kamay si Vermil, kaya umalis na siya. Ilang sandali bago iyon, ibinalik niya ang mga gusali sa kanilang orihinal na estado bago ang pag-atake. Pagkatapos ay kinuha ni Olto ang libro, at kinuha ito ni Vermil mula sa kanya bago ito niyakap, napagtanto na si Fatima pala iyon noon pa man. Pumasok sina Lilia, Marks, at Cheryl sa silid-aralan at niyakap si Olto. Pagkalipas ng ilang araw, nakipaglaban si Olto kay Jessica, at madali niya itong tinaboy na parang isang nakakainis na langaw bago sinabihan siyang magsikap pa kung gusto niyang tamaan. Hiniling ni Chris kay Jessica na mag-tap out at sinabing siya na ang magsanay kay Olto. Sa pagkakataong ito, nangako siyang magiging mahinahon sa kanya, ngunit madali niya itong napanalunan sa bawat komprontasyon, at dahil dito ay nagtanong si Jessica kung naging mahinahon ba sa kanya si Chris. Pagkatapos ng sparring, nagpasalamat si Olto sa mga babae sa paglalaan ng oras para makipag-sparring sa kanya, at nagtatakang tinanong siya ni Jessica kung bakit gusto niyang lumakas kahit na sapat na ang kanyang lakas. Sumagot si Olto na gusto niyang protektahan si Vermil. Namula si Jessica matapos mapagtanto kung gaano kaseryoso si Olto, at masayang tumawa si Chris sa kanya, at nagtaka si Olto kung may sinabi ba itong kakaiba. Habang naglalakad pabalik si Olto sa kanyang dorm, naalala niya ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Chris na wala siya at pinatibay ang kanyang determinasyon na pagbutihin ang mga ito. Sa kanyang dormitoryo, hinalikan ni Olto si Vermil, at ipinaalam niya sa kanya kung gaano kabilis ang tibok ng kanyang puso. Hiniling niya na ipakita niya sa kanya, at tinanggal niya ang kanyang pang-itaas. Nakita ni Olto kung gaano kaiya si Vermil at tinawag itong isang bagong bahagi niya na hindi niya alam. Nang gabing iyon, nagyakapan sila at natulog si Vermil sa likuran niya at bumulong dito. Sabi niya, bumilis ang tibok ng puso niya simula nang sabihin nito na mahal niya ito at nagpasalamat siya rito sa pagtanggap sa kanya kung sino siya at sa pagyakap sa kanya ng malapitan noong umiiyak ito noon. Sinabi ni Vermil kay Olto na mahal niya ito nang higit pa sa anumang bagay sa mundo. Laking gulat niya nang sabihin niya ang parehong bagay sa kanya at napangiti siya. Sa wakas, mas lalong nag-init ang ulo ng dalawa sa buong gabi. Kinabukasan, patuloy na nag-iisip si Olto ng mga paraan para maging mas malakas para kay Vermil habang naglalakad sila papunta sa paaralan. Binuksan niya ang pinto ng silid ng konseho ng mga estudyante at pinuri siya ni Elina para sa kanyang determinadong hitsura. Ipinaalam niya sa kanila kung paano nagdulot ng pinsala ang mga nakaraang pangyayari at ang mga biktima ay mga inosenteng estudyante. Determinado si Elina na hanapin ang ugat ng pagiging maagap at plano niyang pagbutihin ang buhay ng kanilang mga underclassmen. Nagdiriwang si Lilia habang tinatanggap nila ang mga resulta ng kanilang tansong pagsusulit at namangha siya na nakapasa si Marks. Ipinagmalaki ni Marks kung paano hindi nagkakamali ang kanyang sikretong sandata at nakakuha ito ng perpektong marka sa nakasulat na pagsusulit. Hinanap ni Lilia si Olto ngunit napagtanto niyang malamang na itinaboy siya ni Vermil palayo kasama niya.
Dinala siya ni Vermil sa isang lugar na mas kaunti ang tao para halikan siya at nagreklamo si Alto dahil gusto pa rin niya ng higit pa kahit gaano sila kagaspang noong nakaraang gabi pero hindi siya natinag.